Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Tulad ng nakikita ninyo, narito agad si Antonio Costi mula sa aming app na Osent Intelling. Bago natin talakayin ang app, kailangan muna natin pag-usapan ng isang bagay na sa tingin ko ay tatama rin sa akin at tumama na rin sa atin tungkol sa app. At malamang magiging paksa rin ito ng debat sa tingin ko para sa maraming YouTuber at sa pangkalahatan. Ang hatol ng korte, ika-4 na seksyon ng Korteng Europeo noong ika-2 ng Hulyo, 2026 ay nagpatupad ng mga restriktibong hakbang. Ano ba talaga ang punto sa mga aksyon ng Federasyon ng Rusya na nagpapagulo sa sitwasyon sa Ukraina? Ipinagbabawal ang pagpapalaganap ng mga nilalaman mula sa mga legal na entidad, mayroong buong listahan, sa esensya lahat ng mga site, pahayagan at iba pa. Mga site ng Rusya na may kasong kriminal pa nga para sa bawat individual na mamamayan. Ibig sabihin, kung ikaw ay kumuha at nag-repost ng anumang bagay mula sa RIA Novosti, sinasabi nila na website, tapos pinag-uusapan din nila ang website na nangongolekta ng pondo. Kahit donasyon lang, ito ang listahan para magbigay ng ideya. Kasama dito ang lahat ng Russia Today at iba pa. Ito ang listahan ng mga pinagkukunan ng balita. Napaka hindi malinaw nito. Sa totoo lang, medyo nababahala ako. Kasi anong mangyayari kung magkomento ako? Tulad ng nangyari 3 araw na ang nakalipas. Tungkol sa mapa na ipinakita kay Putin. Mapa ito na ipinakita sa TV ng Russia at iba pa. Habang kinokomento ko ito, pinabubulaanan ko pa nga technical para sa ganitong bagay. Kung ilalagay mo ito sa website, hindi ko alam kung related ito sa donation, pero tingin ko hindi. Technical din kahit simpleng pagpapabulaan. Ang ganitong uri ng source ay nagdudulot ng ganitong epekto. Para sa akin, medyo katawa-tawa yon. Kasi kung ganon, bakit hindi mo na lang harangin? Harangan mo na lang ang access ko para hindi ko makita, tulad ng ginawa nila sa iba, gaya ng ginagawa ng mga Ruso. Dahil hindi mo hinaharangan, madali kong mapuntahan ang RIA Novosti at iba pa, basta ilink ko lang ulit ang RIA Novosti, wala namang kinalaman kung tungkol sa panahon ng pinag-uusapan nila o kung sinasabi nilang nakarating na ang Russia sa Leopold. Kung pag-repost mo lang ay nagdudulot na ng problema sa'yo. Sa tingin ko, kailangan talagang alamin yan. Na yon, magsasalita na si Antonio habis sa mga pag-iingat. Dahil sa loob ng app, sinusuri rin namin ang mga pinagmumulan mula sa Russia, ang simpleng pag-repost, pagsusuri at pagpapakita nito, ayon sa desisyong ito ay maaari na agad magdulot sa amin ng problema. Tama. Magandang gabi sa lahat. Mukhang ganoon nga. Siyempre, ito ay isang desisyong ilang araw pa lang ang nakalipas ng Korte Europeo. Na ipakilala naman batay sa ilang mga regulasyon noong 2014. Pero sa totoo lang, based sa desisyong ito, sila, sabihin na natin, ipinakilala nila ang konsepto na sa totoo lang ay hindi na talaga pwedeng parang mag-repost o mag-link o magbanggit ng mga balita na galing sa blacklist na ito, sa listahang ito ng mga ipinagbabawal. Na isang opisyal na listahan na makikita ninyo sa website ng Komisyong Europeo na tumutukoy sa ilang mga outlet ng media ng Federasyong Ruso. Bukod pa rito, isa pang kakaibang bagay ay na hindi naman lahat ng ahensya ng balita ng Russian Federation ay kasama doon. Nandiyan siyempre ang mga pangunahing ahensya tulad ng Russia Today at iba pa. Pero sa parehong paraan, may iba pang mga organisasyon na sakop pa rin ng rehimen mula sa Moscow na wala sa listahan nito. Kaya ang mga yon ay pwedeng sabihin na natin gamitin ng malaya. Pwede silang banggitin katulad ng dati. Kaya ito rin ay isang bagay na medyo hindi namin maintindihan. Tulad ng sinabi ni Mirko, dito, ang korte ay nagsasabing kasama rin dito ang mga individual na nagkakalat ng mga ipinagbabawal na nilalaman. Ibig sabihin, hindi lang mga media outlet, pahayagan at iba pa. Gamit ang website na sinusuportahan lang ng voluntaryong donasyon ng iba, komersyal man o hindi ang proyekto. Magbibigay ako ng halimbawa na yon, halos hindi ko na ginagamit ang blog. Hindi ko na talaga ito ginagamit. Pero kung may mag-donate sa akin ng €2 sa website ng Parabellum at doon kinokomento ko ang balita mula sa RIA Novosti.
Sa technical na usapan, kahit commercial man o hindi ang gawain, maaari pa rin siyang mahuli ng ganitong bagay. Ibig sabihin para sa akin, sira na ang ulo ng ganitong sistema. Kasi kung gusto ninyong isensor sila, i-block ninyo sila, pero wag ninyong ipasa ang responsibilidad sa isang tao lang. Halimbawa, may nag-post, may nakakita, isang retiradong 60 o 70 taong gulang sa Facebook, nakita ang balita, siguro pro-Russia siya, nagustuhan niya ito. Ni-repost niya, technically, pwede siyang mahuli dahil sa bagay na to. Ngayon, syempre, ang batas, gaya ng alam natin, pwedeng bigyang kahulugan. Tapos, malamang may mga kaso na ipapatupad dito, may mga kaso na mahirap ipatupad kasi kailangan talagang may usapan na. Pinopondohan ito sa pamamagitan ng voluntaryong kontribusyon. Ibig sabihin, kung hindi ito voluntaryong kontribusyon, ayos lang. Pero para sa akin, parang napakalaking gulo nito na nadudulot ng maraming problema at napilitan talaga kami dahil dito. Na gumawa ng mga hakbang talaga. Mirko, tama ka. Ganito na lang natin sabihin na yon. Kakalabas lang ng desisyon. Kaya kailangan din naming itong maipaliwanag ng maayos. Magkakaroon ng mga opinyon, gaya ng sabi mo, lahat ng yan. Pero mukhang mas pinalala pa ng desisyong ito ang konsepto. Sa madaling salita, nilinaw ng Korte ng Katarungan na ang konsepto ng operator na ibinibigay sa atin ay dapat bigyang kahulugan ng mas malawakan. Kaya sinasabi ko, ang pagbabawal na ito ay hindi lang para sa telebisyon at tradisyonal na komersyal na operator, kundi pati sa tumatanggap ng donasyon. Pero kahit sino na aktual na nagpapasa, nagpapadali o tumutulong sa pagpapalaganap ng mga nilalaman mula sa blacklist ng mga taong ito. Kaya kailangan mag-ingat kasi gaya ng sabi mo, baka may matandang lalaki na kawawa lang nakakita ng balita ng walang masamang intensyon. Sabi niya, ipapasa ko ito sa kaibigan ko dahil mahalaga ito at posibleng mapasama ka na agad. Hindi. Pero alam ko rin ang mga kaso ng mga Italianong nakikipagtulungan sa mga Ruso na nagre-repost pa nga sa kanilang YouTube ng mga recruitment video, pati na ng mga estadong republika at iba pa. Donasyon man o hindi, at hindi lang basta mag-post ng balita, kundi makibahagi mismo sa bagay na iyon. Kaya napakalabo pati dito ang hukom, di ba? Mukhang nagsimula ang buong kwentong ito mula sa isang investigasyong kriminal sa Alemanya laban sa 3 individual. Kaya hindi natin tinatalakay ang dyaryo o iba pa na nag-post sa isang website noong 2023 ng 4 na video mula sa Russia Today Germany na kabilang sa mga meron ding kalakip at ABP. Libre ang pag-access sa site pero hinihikayat ang mga user na suportahan ng aktibidad sa pamamagitan ng mga donasyon. Mediante offerte volontarie. Ma Ang punto ay, pero kung naglagay lang sila ng 4 na video sa 400 at iniimbitahan pa rin ang mga tao na suportahan ng aktibidad, sinuportahan ba sila ng mga tao dahil sa 4 na video na yon? O dahil sa iba pang 300 at 76 kumbaga? Paano mo eksaktong mapapatunayan na nagbigay ng donasyon ang mga tao dahil sa 4 na video ng Russia Today? Ibig sabihin, hindi ko rin alam ito. Baka kailangan ko tanungin si Abogado Catania. Pero mukhang mahirap matukoy. Matukoy ang dahilan kung bakit may nagbigay ng donasyon o bawal lang talaga tumanggap ng donasyon kung may kahit isang banggit lang ng artikulo mula sa Russia Today. So, hindi na ako pwedeng tumanggap ng donasyon sa puntong yon? Naiintindihan nyo ba na malaking problema ito para sa akin? Kasi alam naman natin kung paano umasta ang YouTube. Sa aming mga content creator nito, ibabagsak ang responsibilidad. Kapag nakita nila akong nagkokomento tungkol sa balita ng Russia Today, sasabihin nilang ako ang may responsibilidad at mananagot. Kung sakaling hindi sinasadya na may lagay mo ang link, tama? Tapos kung ilalagay mo pa ang source, gaya ng palagi naming ginagawa, gaya ng palagi mong ginagawa, mas lalong masama. Kaya. Morale, paliwanag mo muna kung ano ang nagawa natin sa app habang hindi pa natin lubos na unawaan ang sitwasyon. Tama. So kami, kung may alinlangan, syempre nagpatupad na kami ng mga hakbang ng pag-iingat. Kaya napagdesisyonan namin bilang pag-iingat na pigilan muna ang pamamahagi sa aming mga user ng mga nilalaman na galing sa mga pinagmumulan na ito. Kami ay... Ang listahang ipinakita namin kanina ay proyekto ng Russia Today.
Tama, itong listahan, itong blacklist, nailagay na namin ito sa aming mga sistema. Ginawa namin ito sa server side. Kaya sa kabutihang palad na ipatupad na namin ito sa production nang hindi na kailangang i-update ang app. Kasi kung hindi, magulo sana. Kaya ngayon, automatiko na, ang sinumang gumagamit ng app namin ay hindi na dapat makakita ng mga pinagmumulan na ito. Sa kasamaang palad para sa amin, ito ay kumbaga isang bagay na medyo nakakalungkot para sa amin. Ibig sabihin, itong mga nakaraang araw, sinabi namin na kinoklasipika namin lahat ng pinagmumulan at hindi kami nagsisensor ng sinuman. Binibigyan namin ng kasangkapan ng mga tao para maintindihan kung mas transparent at mas maganda ang pinagmumulan na ito kaysa iba. Pero dapat pa rin magpasya ang mga tao gamit ang sariling pag-iisip. Kaya tungkulin namin magbigay lang ng kasantapan, hindi mag-sensor ng iba. Sa halip, gaya nung sabi ni Mirko, pinapalakas lang natin at inuulit ang eksenang naranasan noong katapusan ng nakaraang taon kasama ang mga Rusa. Kasi kahit paano, pupunta pa rin ang tao sa website at pwede nilang direktang basahin. Kaya pati ako, napipigil lang mag-debunk. Salamat sa inyong lahat. Ibig sabihin, pwedeng pumunta ang mga tao para tumingin, pero hindi ko magawang i-debunk kasi kapag ipinakita ko sa screen, ako ang mapapahamak. Ibig sabihin, kabaliwan to. Itong bagay na to ay kabaliwan. Dahil may likas na pakinabang din sa pagtingin kung ano ang sinusulat ng mga pahayagang Ruso, kung ano ang pinag-uusapan nila. Alam nyo naman, itong channel na to ay madalas nakabase sa kung anong sinasabi sa mga Russian Telegram, mga Russian na website, mga komentarista at debot po, para maintindihan din kung ano ang pananaw nila sa mga bagay-bagay, pati na rin ang mga kritisismo nila. Madali rin nilang palawakin ito sa kahit anong content mula Russia dahil kung nakagawa sila ng listahan ng mga site, pwede rin nila itong palawakin sa mga Telegram ng mga Ruso, sa mga blogger na Ruso, kahit ano pa. Personal, dahil nabubuhay din ako sa pamamagitan ng impormasyon mula sa mundo ng Russia, kung palalawakin pa ito hanggang YouTube, para na akong pinupukpok ng martilyo sa paa. Oo, naniniwala akong tama ka talaga. Ang nakakabaliw dito ay baka sila na may layunin na maaring positibo sana, sa totoo lang. Sa ganitong paraan, inaalisan lang nila ng mga kasangkapan ang tunay na demokrasya. Kasi mga taong katulad mo, sa madaling salita, mga taong katulad natin, sa abot ng ating makakaya, na sinusubukang magbigay ng mga kasangkapan sa pagsusuri. Kumbaga, sa mga tao, kailangan nilang ma-access lahat ng pinagkukunan para ma-evaluate at ma-analisa. Pero sa ganito, nahahadlangan ng trabaho at mas kaunti ang naibibigay nilang kasangkapan. Sa kasamaang palad, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, mga bagay ito na lampas sa atin, wala tayong magagawa kundi sumunod at maaari kang umasa, Mirko, na ang mga taong ito, sa madaling salita, balang araw, ay mag-iisip din tulad ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi, kasi isipin ninyo, hindi ako naniniwala na maraming tao ang may alam dito. Sino sa inyo ang nakakaalam nito? I-chat kung alam nyo na ito bago ko pa nabanggit sa live. Hindi ito malaking tuklas, kundi para magbigay lang ng ideya sa kalagayan. Dandang libo ang magpo-post kahit saan, Inglaterra, Pransya, Alemanya at iba pa. Hindi ko alam, gusto ba natin gawing 2 milyon, 3 milyon o 5 milyong kaso dahil lang muli itong ipinost? Siguro lagay ng panahon mula sa Russia Today. Ang ibig kong sabihin, malinaw na problema ito kahit sa pamamahala nito dahil malabo ang mga legal na termino, pati mga hukom sa Alemanya ay hindi alam kung pwede ba itong ipatupad sa pribadong mamamayan. Mga kaibigan, kung hindi nyo makita ang mga pinagmumulan mula Russia, hindi ito censorship. Pansamantala lang navigation, inalis at nakabackup naman. Kapag maayos na ang sitwasyon, ibabalik namin ang mga yon. Bukod pa rito, nag-update kami ng software. Sigurado na ako, gumagana na rin ito sa Apple. Kaya maaari nyo na itong i-download, pumunta lang sa link at i-download ang update. Oh, Mirko, kung hindi nyo makita ang mga pinagmumulan mula sa Russia, tandaan nyo na ito ang dahilan kung bakit. Habang hindi pa natin lubos na unawaan, lalo na't may kasong kriminal, kailangan nating sumunod sa patakaran. Kung maaari, gusto rin naming ibahagi ngayong gabi ang tungkol sa voting function ng mga pinagmumulan natin. Salamat. Salamat sa lahat. Si Mirko, siya talagang nagnais ng function na ito nitong mga nakaraang buwan. Siyempre, ginawa namin ang lahat para pigilan ito. At nandyan si Mirko, kung maaari kong ibahagi ng sandali kung gusto mo. Tama lang.
Oo, na mahalaga talaga. Kasi ang pinag-uusapan dito ay ginagamit namin, syempre, ang sarili naming mga pamantayan at BPT. Pero kayo rin mismo ay pwedeng magbigay ng pagsusuri sa pinagmulan at magbigay din ng mga suhestiyon. Tingnan ninyo, na-debunk na ito kaya may kolektibong pagtutulungan. Syempre, hindi naman doon lang natatapos ang trabaho ninyo ng mano-mano. Ang bagay na ito ay ibinibigay sa artificial intelligence na nagsasabing naintindihan ko at itinatala niya, kaya alam niya kung peke o na-debunk na ang balita, kaya ikukwento nito sa'yo. Ng ibang source para ma-analisa ito, kaya nakakatulong din kayo dito. Kung gusto mong ipakita paano ito gumagana, oo. Ipakikita ko ito sa inyo sa loob ng 2 segundo, gaya ng sinabi ni Mirko. Sabihin na lang natin ganito. Meron tayong advanced na AI pipelines na gumagawa ng classification. Pero kailangan pa rin natin ng feedback mula sa mga user. Malaki ang may tulong nito sa yugto ng reinforcement learning ng artificial na intelihensya, isang fundamental na bahagi para sa amin. Kaya kayo, sa totoo lang, sasabihin ko lang ito sa inyo ng mabilis, tapos kayo na ang bahalang tumingin dito ng maayos. Kapag may nakita kayong source, ngayon may 2 entry point. Una, ang maikling buod na nagpapakita ng propaganda level at classification. May link din dito na aktibo pa, kaya suriin ang source na ito. Kaya sa totoo lang, kayo dito rin, napakasimple lang. Pwede kayong magbigay ng sarili ninyong buto. Pinadali namin ito dahil komplikado ang mga parameter, pero kailangan ng matalinong bagay na mabilis magamit ng lahat sa loob ng 1 o 2 segundo. Halimbawa, pwede kong tingnan at i-evaluate itong source, pupuntahan ng website, i-translate at iba pa. Pero pag kailangan ko ng bumuto, sasabihin ko, para sa akin itong source ay hindi ko alam. Bahala na, tapos sabi niya, napagdesisyonan na ang boto. Para sa mga tuso, baka may mag-isip na bibili ng 1,000 Indian na may mga cellphone at papaboto sa source. Hindi hindi. Napag-isipan na namin ang mga bagay na yan kaya hindi nyo magagawang dayain ang ganitong klase ng bagay. Huling bagay, bago kita pakawalan, magsisimula ako ng isang live na magiging kakaiba, napaka-technical at puno ng detalye, hosting at home. Hosting home, gaya ng sinasabi natin sa loob ng ilang buwan, ay natural na karugtong ng aplikasyong ito. Ibig sabihin dito, makikita ninyo ang mga klasifikasyon na sa pamamagitan ng hosting at home, ay matutulungan ninyo kami na gawin ang mga ito. Kaya ang produkto, sa totoo lang, sinasabi ko, inuulit ko lang ang mga bagay, pero kasi ganito talaga ang sitwasyon. Ang produkto ay talagang handa na, nasa internal beta pa lang ito. Pero dahil nandadagdag pa kami ng iba pang mga salik para sa klasifikasyon, at kaya, pagkatapos ng bersyon ng iOS, sabi mo kanina, ang bersyon ng iOS na yon ay handang-handa na, 100%. Naglabas kami ng update 2 na may pagbuto sa mga pinagkukunan. Iiwan namin ito roon ng mga 1 linggo hanggang 10 araw para makita kung may problema. Pagkatapos ay ilalabas namin ang iOS sa Italia, at pagkatapos ng ilang linggo, 2 o 3 linggo sa pinakamatagal, ilalabas namin ang OSINT Hosting Home. Ang Hosting at Home ay isang produkto na kasalukuyan naming pinagtatrabahuhan kasama ang Microsoft Corporation para sa dagdag na visibility. Nagustuhan talaga ito, isang napakagandang idea na naisip ni Mirko nung gabing yon, kumbaga kung kailan namin ito nabuo. Kaya gusto naming ilabas ito ng maayos. Magpasensya muna kayo, pero magkakaroon ng pagkakataon para sa lahat na makipagtulungan. Kapag handa na kami, magla-live kami, isang espesyal at siguro mas mahaba, sabi ni Mirko, kung saan ipapakita namin ang setup, ang auto-configuration, at ipapaliwanag namin sa inyo, punto por punto, kung paano ito gumagana. Hinihiling lang namin na magpasensya kayo dahil araw-araw namin pinagtatrabahuan ito. Pero mga bagay ito, mga kaibigan, na talagang mahirap gawin. Mga ito. Ibig sabihin, may Amerikanong kumpanyang milyon-milyon ng pondo at gumagawa ng halos pareho. Kami, 5 lang, halos mabaliw na at araw-gabi kaming nagtatrabaho, salamat sa Diyos. Nandiyan si Mirko at ang Team Tank, ibinubuhos ang lahat. Kailangan lang ng kaunting panahon, pero may tiwala kami. Salamat. Makakarating din kami doon. Makakarating kami. Salamat Antonio, mga kaibigan. Nabubuhay tayo sa kapanapanabik na panahon. Salamat din sa iyo, Mirko. Salamat sa lahat. Magandang gabi. Magpatuloy kayo. I-charge nyo ang kotse nyo. Sige, kahit konektado tayo sa ganito, di ko alam kung may kaugnayan ang paghihigpit ng batas sa mga nangyayari rin dito sa Italia.
Sa tingin ko, marami sa inyo ang nakabasa tungkol sa mga espiya na nahuli sa Italia. Bukod pa rito, hindi ko naman sinasabi na pero ang pinakadetalyadong artikulo na binabanggit din ang mga pangalan at apelido ay yung mula sa Il Fatto Quotidiano. Sinasabi ko, karamihan ay nagsasabing oo, nahuli sila, ito ang edad nila at BP. Pero yung mas detalyadong artikulo ay mula sa Il Fatto Quotidiano na pinasasalamatan ko. Sa madaling salita, nagkaroon ng 2 aresto sa Roma, kabilang na ang isang dating Italianong 007 at sangkot din ang 4 na sundalo. 4 na sundalo, tapos nasa ibaba naman ang buong detalye, 59 anyos, dating miyembro ng mga lihim na serbisyo, dati ring subopisyal ng arma ng mga karabinieri. Nahuli talaga nila na literal na nagbebenta ng ating mga impormasyon, hindi pa tiyak kung tungkol sa mga sistema ng armas, sabihin na lang nating mga impormasyon sa pangkalahatan. At syempre, pabalik-balik sila. Tungkol naman sa embahada ng Russia, kaya 2 sa kanila, ano naman ang ginagawa ng isa pa? Lumabas din sila sa isang pro-Russia na rally sa Luka at pinalayas sila palabas ng bansa. May diplomatic immunity ang panig ng Russia na nakikipag-usap sa ating mga sundalo, sabihin na nating naligaw ng landas. At syempre, sinabi ng embahada ng Russia ang kanilang mga saluubin, mga panunulsol at mga bagay na ganon. Kaya hindi ko alam kung umiinit na ba talaga ang sitwasyon. Kaya inilabas nila ang batas na nagpaparusa sa mga nagre-repost ng mga bagay mula sa Russia Today. Pero hindi naman nila direktang binablock ang Russia Today. Kung may kinalaman din ito sa biglaang paghuli ng mga espya, paghuli ng mga militar na may kaugnayan sa mga Ruso, at iba pa, at iba pa. Naniniwala ako na medyo konektado ang mga bagay-bagay dahil ang timing ng batas ay medyo nagpapakita nito. Ang ibig sabihin, masama ang lagay ng sitwasyon na yon. Ngayong gabi, lilinawin natin ang iba't ibang issue sa Crimea at iba pa. Kaya sinamantala ko na rin dahil maraming usap-usapan tungkol sa posibleng mga amphibious na aksyon ng mga Ukrainian na yung talagang nagdudulot na sila ng pinsala sa Crimea. Sinamantala ko na ang pagkakataon para pag-usapan ng Grinchy na ipinangako ko ang gagawan ko ng ulat tungkol sa mga nangyari ron. Para sa mga hindi nakatutok, ang Grinchy ay yung panahon kung kailan ang mga Ukrainian ay lumapag sa maliit na baryong ito. Sa kabila ng Dnieper, malapit sa Kherson, na tinatawag ng maraming mayabang na tao na parang Normandy Landing. Ang pagbubukas ng bagong prente at nasa halip ay naging prente ng massacre ng mga tropang sumali doon. Hindi dahil ako ang nagsabi, kundi dahil ito ang patotoon ng mga Ukrainian tungkol sa pamamahala ng paglapag. Ayan, isang pangyayari na nung nabigo ito, lahat nagkunwaring nakalimot sa sinabi nila tungkol sa Grinchy. Ako, masasabi ko, ay panatag ang konsensya ko dahil matindi ang pagtutol ko nun. Paulit-ulit kong sinabi ito sa loob ng live dahil malinaw na itong paulit-ulit na balikan na ito na hindi naman humahantong sa pagbuo ng isang bridgehead ay wala ng saysay. Pagkalipas ng ilang linggo, nang makita nilang hindi nila kayang patatagin at lalo nang hindi makausad, dumating sila sa punto na napapatatag na nila at nakakaabante pa nga. Naging parang ulat na lang ito ng mga labanan sa baryong ito. Siyempre, ito ay para pag-isipan kung ang karanasang iyon na traumatiko ay nakatulong sa mga bagong tropa, sa mga bagong Marines at BP para makabuo ng mas mabuting paraan. O hindi, si ganito at ganyan, huwag mo nang pansinin, wala namang espesyal na unit. Huwag tayong mag-imbento ng kwento kasi karamihan sa mga Marine na sumali ay hindi marunong lumangoy. Sila mismo ang nagsabi. Mga taong nirecruit lang sa mga bagong unit ng Marine kaya hindi naman sila mga espesyal na tropa. Pagkatapos, nagsimula na silang gumawa ng maliliit na operasyon. Matapos ang pangyayari sa Grinchy, mga maliliit na unit ng espesyal na tropa na lang ang gumagawa ng mga bagay noong 2024-25. Pero nung panahon na yon, mga nirecruit lang talaga sila sa mga bagong unit ng hukbong dagat na kulang sa karanasan at karamihan ay di marunong lumangoy. Hindi ako ang nagsasabi nito. Sinasabi ito ng 12-12 ng mga panayam na ginawa mismo sa mga sundalong Ukrainyano na sumali doon. Nakalaunan ay magdudulot din ng iskandalo dahil ang general na namuno sa mga tropang ito ay itinuro ng mga komander ng Azov.
Sa katunayan, tinanggal siya dahil sa kanyang pamamahala sa sitwasyon. Kaya't interesante talagang makita kung ang aral na yon ay nagamit man lang sa kahit ano. Kanina may nagtanong sa akin kung totoo bang tinamaan ang isang imbakan ng bala sa Kiev. Oo, totoo yon. Nagtanong din ako sa ilan sa mga kaibigan ko sa OSCE na nasa Kiev at kinumpirma nila ito sa akin. Pero totoo, may mga larawan ako. Wala masyadong masasabi. Ang dami ng mga sumunod na pagsabog ay sobrang dami na hindi mo maikakailan na ito ay isang imbakan ng mga bala. Kung bakit ito ang nasa loob ng Kiev, na yon sinasabi nila na magkakaroon ng investigasyon at bahupi. Pero sabi ng mga kontak ko, sa totoo lang, sinubukan na raw talagang tamaan yon ng mga Ruso dahil at kaya alam na ng lahat ang tungkol doon. Yung mga spekulasyon na may mga bala raw na may uranium para sa ilang tangke, yung depleted uranium at EBP, dahil ito sa katotohanang may kordon ng mga sundalo at bumbero sa paligid ng lugar ng pagsabog. Kaya talagang pinagtuunan nito ng pansin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung yung mga bala ay gawa sa depleted uranium at ito ay nagdudulot pa ng dagdag na problema syempre dahil ang pagsabog ay halos nagsusublima ng mga partikulang ito nakakalat sa paligid. Kung ganun nga, pero ang mga bala mismo ay inert, malinaw na mula sa pangalawang pagsabog ay makikita rin ang ilang mga bakas. Maiintindihan mo? Malinaw naman na iyon ay isang imbakan. Mukhang magkakaroon ng investigasyon na yon. Kasi syempre, isang imbakan na may ganitong klase ng mga gamit dito, napakalapit gaya na nakikita mo sa mga sibilyan. Hindi talaga ito isang bagay na dapat ginagawa ng isang estado. Kailangan kang maging tapat at sabihin sa inyo na ang isang imbakan ng ganitong klase dito, katabi ng mga sibilyan, ay ginagawa itong lehitimong target at inilalagay din sa panganib ang mga mamamayan. Kaya hindi mo dapat ilagay ito dyan. Dahil ginagawa mo itong lehitimong target na may panganib na madamay syempre ang mga mamamayan. Ililinaw ko lang ito dahil maraming nagtatanong kung totoo ang kwento o propaganda lang. Makakakita kayo ng maraming video, kabilang na ang isang video na kinuna ng isang babae mismo sa kanilang bahay. At makikita mo talaga ang mga piraso ng shrapnel na halos tumama sa bintana ng kanilang bahay. Makikita mo rin na may mga rocket ding lumilipad sa paligid. Kita mo? Ibig sabihin, ito ay nagmula sa pagsabog na activate dahil sa init at marami sa mga ito ay nagliparan sa mga gusali ng mga tao. Para lang malinaw, kasi hindi naman nila ito tinatanong, sabi nila ito raw ay pabrika ng missile ng Rusya, hindi ng Ukraine. Hindi rin, imbakan lang daw ito ng bala. Baka sa loob ay may mga drone, rocket, bala ng tangke, baka pati mga flamingo. Hindi talaga alam ng eksakto. Hindi alam. Pero na ito ay isang imbakan. Imbakan talaga ito. Maaring ito ay naiulat din ng isang espya o kung ano pa man, pero tapat na sinasabi ng aking mga source sa archive na muntik na rin itong tamaan noon pa. Kaya alam na nila ang tungkol dito. Hindi ito ang unang beses na sinubukan ng mga Ruso na tamaan nito. Kaya para lang malinawan tayo tungkol dito. Balikan pa natin ng kaunti. Sige, usapang Crimea. Tulad ng nakita ninyo, noong gabi ng ika-6 ay tinamaan ng Omsk sa unang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, nagawa ng mga Ukrainian gamit ang isang bersyon ng drone na FP1 na lampasan ng 2,000 kilometro, umabot pa ng 2,500 at nagawa nilang tamaan ng isa sa mga pinakamahalagang refinerya ng Russia. Isa sa pinakamalalaki sa mga hindi pa natatamaan noon na nagpapakita ng kakayahan na dati ay wala pa. Kaya sa ngayon, halos lahat ng pinakamalalaking refinerya sa loob ng Russia ay tinamaan na nila.
Hindi na rin naman marami ang natitira. Ang iba ay mas maliit kumpara doon sa Omsk. Ang interesante dito ay syempre ang mga pagsusuring lumiletaw, lalo na sa loob ng mga think tank ng Russia at ng mga military blogger ng Russia tungkol sa isyong ito. Bakit? Dahil na yon na lumalawak ang kapasidad, isa ito sa pinakamalalaki. Hindi ko matandaan. Sa tingin ko, kapantay lang ito ng iba. Umaabot ito ng mga 20 milyon 20 hanggang 22 milyon ang produksyon. Tiyak na isa ito sa 4 o 5 sa pinakamalalaki at ito mismo ang kulang noon sa kakayahan ng Ukraine. Tantiya ito ng ISPI. Noong Enero 2026, halos 5 milyong bariles kada araw ang napoproduce ng mga Ruso. Noong Hulyo, bumaba ito sa 2.8 na lang. Halos kalahati lang ng produksyon ang tinutukoy natin dito o mas mababa pa. Pasensya na Hindi, medyo mas mataas pa. Sige na, halos 3 sa 4 na punto. 4 mga 4 na po ang bawas, parang ganun. Siguro mas mataas pa ng kaunti. Isipin ninyo na itong bagong kakayahan ng mga Ukrainian ay halos nagbibigay daan sa kanila, gaya ng nakikita ninyo na madaling makarating sa paligid ng Moscow. Tapos, tinamaan nila ang Omsk. Siyempre, may antas kung paano tinamaan ang mga refinery na ito. Ang ilan ay tuluyang hindi na gumagana. Ang iba naman ay may malalaking pinsala. Ang iba ay may nabawasang produksyon. Pansinin na yung mga tumaas ang produksyon. At dito, ipinapakita rin ng laki ng mga bilog kung gaano kalaki ang refinery, yung mga tumaas ang produksyon ay talagang maliliit lang. Kaya hindi ibig sabihin na dahil tumaas ito, nababawi na nito to. Ito ay gumagawa lang ng maliit na bahagi ng ginagawa nito. Ang laki ng mga bilog ang nagpapakita ng pagkakaiba ng 50 milyon at 50,000 bariles kada araw na ginagawa nito kumpara sa 300 at 50,000 ginagawa ng mas malaking refinery. Ipinapakita nito na lumalaki ng lumalaki ang sitwasyong ito. Ito ang grapiko ng ika-26 ng Hunyo, 2026 kung saan ang Omsk ay hindi pa talaga tinatamaan noon. Ito ay lampas sa kakayahan ng Ukraine. Ito ay mula kay Rybar, isang Russian think tank. Makikita ninyo, susurin natin na yon ng mabuti ang estratehiya ng Ukraine lalo na sa mga posibilidad sa Crimea at iba pa. Habang tumataas ang saklaw at kakayahan ng mga Ukrainian, dumarami rin ang bilang ng mga target na maaari nilang tamaan. At ibig sabihin nito, ang kakayahan ng mga Ruso na maprotektahan ng lahat ay lalo pang nababawasan. Kasi kailangan nilang mamili. Tutulungan mo ba ang mga tao sa Crimea o ipagtatanggol mo ang linya ng labanan o ipagtatanggol mo ang Moscow o ipagtatanggol mo ang lahat ng mga sentral na refinery na ito? Para magbigay ng ideya, halos umabot na sila sa Novosibirsk pagdating sa kakayahan. Lampas ng Yekaterinburg, nandito ang Omsk. Ang sitwasyon, gaya na nakikita ninyo, ay mahalaga, lalo na kung ikokonekta sa iba pa. Puntahan natin ang usapin tungkol sa sikat na koridor kung saan sila tinatamaan, ibig sabihin, sa highway ng Mariupol, Melitopol, Crimea. Pansinin ninyo na ito ang bilang ng mga nasirang sasakyan na nakumpirma sa pamamagitan ng mga video. Tumataas ang bilang ng malaki. Ito ay isang mapa na may lahat ng geolokasyon ng lahat ng tinamaan at makikita mo kung saan nagpo-focus ang mga Ukrainyano. Marami sa Crimea. Isipin mo rin na ang Crimea ay sobrang vulnerable dahil pati ang mga Ruso ay napansin na kung hindi ito konektado sa mainland, hindi talaga maganda ang pamumuhay doon. Kaya nga gumawa sila ng tulay, pero ang tulay din ang kahinaan nito. Ang pagdepende sa lahat ng mga tulay na nandito sa lugar na ito na gaya ng nakikita ninyo ay isang lugar na puno ng mga latian, maalat-alat. Sa tingin ko o kahit papaano, ito ay mga maliliit na look na mababaw ang tubig at may mga maliit na isthmus. Ginagawa nitong medyo madali ang paghiwalay sa Crimea dahil hindi mo kailangang tamaan ang maraming target o pangunahing kalsada para maputol ito.
Ngayon makikita natin kung paano, sa halos huling 1.5 buwan, pinutol ng mga Ukrainyano ang mga daanan ng supply, tinatamaan nila mismo ang mga supply. Pero higit sa lahat, ito ay isang klasikong shaping operation, ibig sabihin ay nililikan nila ang mga kondisyon. Nang pagbawas ng kakayahan ng mga Orkusi na suportahan ito, itong lugar na ito, pati na rin ang mataas na bilang ng mga sundalo na naroon sa Crimea. Malamang ay para simulan lang gumawa ng isang bagay sa lupa, pero hindi ibig sabihin na sasakupin nila ito. Basta't ang ideya ng ilang paglapag ng mga Ukraino na maaring ihiwalay ang ilang maliliit na garison ng mga Ruso. Sa istmong ito, kumuha ka ng ilang bihag, tapos bumalik ka. Dahil ang biyahe pabalik-balik dito gamit ang maliliit na demotor na bangka ay mga 20 hanggang 30 minuto lang. At sa pinakamakikitid na bahagi ay humigit kumulang 5 kilometro, baka mas maikli pa rito. Para lang magbigay ng ideya, ayun ang ideya. Na sa mga Russian media, pinag-uusapan ang kakulangan ng gasolina, mga tinamaan na substation, mga tinamaan na barge, mga substation ng kuryente at iba pa. At bukod pa dyan, nagsisimula ng lumabas ang ilang balita tungkol sa mga tropang Ukrainian na nagsisimula na magsagawa ng mga raid. Na kapag ang mga tao ay medyo nababahala na at natataranta, may posibilidad na palakihin pa nila ito na tiyak na makakatulong sa sitwasyon. Meron ding maliit na bagay, kumbaga, na maaaring samantalahin ng mga Ukrainian mula sa pananaw ng propaganda. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo mismo sa lugar na yon, yung maliit na bahagi ng lupa na tinatawag na Kimburn Spit. Bahagi yon ng Oblast na Mykolaiv. Kung tamang pagkakaalala ko, yung mismong peraso na yon, kaya kung makuha nila kahit yun lang, technical na masasabi nilang lubos nilang napalaya ang Oblast na Mykolaiv. Na medyo ganoon na, pero tiyak na magagamit nila ito sa propaganda. Kaya, gaya na nakikita natin, maraming bagay ang sabay-sabay na nangyayari kasabay ng isa't isa. At higit sa lahat, ang dami ng mga bagay na tinatamaan, ilalagay ko ito sa background, lahat ay may patunay dito. Ito ang kampanya laban halos sa buong sistema ng enerhiya. Makikita ang Crimea sa gabi at sa araw. Pagkatapos ng kampanya, makikita mo ang malaking pagkakaiba. Lahat ng video ay nakaayos ayon sa PETSA. Mga compilation ito na tig 3 o 4 na minuto bawat isa. At makikita mo ang 12-12 ng mga substation ng enerhiya na tinatamaan. Ang interesting dito ay ang mga Ukrainyano, pagkatapos ng ginagawa nila sa ganitong paraan, dito ay nagsimula na rin silang baguhin ang kanilang taktika. Para bigyan kayo ng ideya, noong nagsimula silang sirain ng enerhiya, mga kalsada, lohistika at BP sa pinakahuling panahon. Ibig sabihin mula Hulyo 6 hanggang ngayon ay 4 na araw na. Ang mga Ukrainyano ay tumama sa 35 barko sa Dagat Azov. 35 barko sa Dagat Azov. Ibig sabihin nito ay may kakayahan silang mag-operate sa Dagat Azov. Hindi ko sinasabing halos walang sagabal, pero 35 barko ang tinamaan. Lalo na mga oil tanker na nagdadala syempre ng gasolina. Kaya una mong nilika ang krisis, at pagkatapos ay umatake ka. Ang alam ko ay 35, baka may iba pang lumalabas. Siguradong nandoon si Kapitan Barmin, ang Sanar 3, ang 7 at siya. Sa halip, 10 barko ang tinamaan, 8 doon ay mga oil tanker. Ang Sanar 1. Sanar 1, Pitok Limena, Alexis Avrasov, Ivan Cheremisinov, Penelope. Dagdag pa ang isang barge, isang ferry ng tren.
Pagsapit ng gabi ng ikawalo ng Hulyo siyang barko, kabilang ang 5 oil tanker ang tinamaan. Nasa talaan ng lahat ng pangalan at bupe. Pero higit sa lahat, kung hindi naniniwala ang mga tao, edi katangahan yon. Magpapatuloy lang ang playlist na to. Kung sino ang gustong manood, pwede nilang panoorin mag-isa. Sige, pagkatapos. Ang interesting dito ay sa lahat ng ulat na ito, syempre hindi lumubog ang mga barko. Tinamaan lang sila na magkaiba kasi kahit papaano may kakayahan talagang manira ang mga drone. Gumamit din sila ng mga maliit na bangka. Syempre, ito ay isang halimbawa nito. Isang halimbawa ng mga maliit na bangka na tumama noong isang araw. Kaya nagiging mas interesante ang mga bagay mula sa pananaw ng mga Ukranyano at sa estratehiyang ginagamit nila para ihiwalay ang Crimea. Dahil alam mo na kung ano ang mga gagawing hakbang ng mga Ruso para solusyonan ang kakulangan ng gasolina sa pamamagitan ng kalsada, baka masyado kang malagay sa panganib at hindi ka rin makakapapagdala ng malaking dami. Ngayon, tinatamaan na nila lahat ng nasa dagat Azov at ako mismo, hindi ko inakala na sa loob lang ng 4 o 5 araw ay magagawa nilang tamaan ang ganoon karaming barko. Ibig sabihin nito na mula sa pananaw ng depensa para sa mga Ruso sa lugar na ito, kaya Kerch, Kherson, Crimea, Melitopol, Berdyansk, lumala na ang sitwasyon. Dahil kung nagagawa nilang magpalipad ng ganoon karaming drone na may katamtamang layo para tamaan ang 35, 40, may nagsasabi pang 48 barko, pero siguradong makikita nyo sa video na ito isa-isa. Tumataas ang bilang, talagang tumataas. Pati na rin ang mga paraan at uri ng mga asset ng Ruso na tinatamaan, lahat sabay-sabay. Ito ang numero 24, pwede ninyong panuorin, tuloy-tuloy ang video, tumatagal ng ilang minuto para sa mga gustong makita isa-isa at hindi naniniwala sa propaganda. Syempre, hindi kayang palubugin ng isang drone ang isang barkong kargamento. Mas mataas ang tsansa ng mga bangkang drone dahil may 300 hanggang 400 kilo itong pampasabog, kaya kayang palubugin ang barko. Pero siguradong ang ganitong klase na aktibidad ng mga Ukrainian, lalo na kung sabay-sabay sa maikling panahon, ay ginagawa talagang parang duck hunting ang dagat Azov. Dahil mababagal din ang mga barkong ito, madali silang tamaan at pwede mo pa silang tamaan ng paulit-ulit. Nagdudulot ito ng malaking problema, kaya ang dating tinuturing na hiyas ni Putin. Noong 2014 mula sa pananaw ng propaganda, pinakamalaking tagumpay niya ang Crimea na nakuha niya ng walang laban. Doon, kailangan talagang sabihin, kumilos sila ng mabilis at sabay-sabay. Pero ngayon, nagiging Achilles heel na ito. Para mapanatili ang Crimea, kailangan ng malaking pagsisikap sa lohistika. Napakabigat para sa mga Ruso at nakakahiya ang sitwasyong ito. Tiyak na ito ay isang bagay na malakas na ipinapanawagan ng mga Ruso na tugunan ang mga panloob na boses din sa Rusya tungkol sa sitwasyon ng populasyon sa Crimea. Palakas ng palakas ang mga ito. Kaya sigurado ako, sa tingin ko, ang mga Ukranyano ay gumagamit ng tamang estratehiya at inaasahan din ang mga kontrahakbang ng mga Ruso. Marami pang playlist na pwede ninyong panoorin, sinasadya kong ipakita ang mga ito. Sa ganitong paraan, lahat ay pwedeng mag-verify kung peke ang bilang ng mga claim sa mga tinamaang barko. Nandito, lahat ng mga video pwede ninyong panoorin isa-isa, makikita nyo rin ang mga ito sa mga pinagmulan. Kaya, kung babalikan natin, tingnan din natin ang nangyari sa Krinky. Sana yung aral na yon sa tingin ko kahit na medyo masama ay sinadyang kalimutan dahil marami ring sundalo ang namatay. Hindi naman talaga ito nakatulong na malaki. Ipinakita nito sa kanya lahat ng mga pagkakamali at sana hindi na maulit ang mga pagkakamaling iyon. Naniniwala ako na noong panahong yon, ang mga Ukranyano ay talagang hindi pa handa, hindi sapat ang kanilang pagsasanay at wala silang anumang karanasan sa larangan. Matatagpuan mo ang mga iyon sa description pagkatapos ni Giacomo, pati na rin sa komento at sa description ng video, kaya maaari mong tingnan ang mga iyon isa-isa.
Iilan lang sa mga pahayagang Ukrainyano ang tumutok sa mga nangyari sa mga lugar na iyon at ang karanasan. Ang kwentong hindi pa nasasabi tungkol sa pagdaong ng mga Marines sa kaliwang pampang ng Ilog Dnipro. Karamihan sa mga sinasabi ay halos mga patotoo ng mga kumander o ng mga sundalo na kabilang sa kanilang brigada ng mga marinong sundalo. Isa ito sa mga operasyong sa tingin ko ay medyo pinalaganap pero kalaunan ay nawala na lang na parang bula. At wala nang gustong mag-usisa pa tungkol dito at kung bakit wala nang gustong mag-usisa pa dahil sa totoo lang mataas ang bilang ng mga kaswalti. At halos wala namang nakamit, ang mga pangunahing puwersang lumahok sa operasyong ito ay ang mga Marine mula ika-35 hanggang ika-36 kasama ng iba pang iba't ibang sabihin na nating unit. Sa totoo lang, dito ayon sa mga eksperto, ang ika-35 at ika-36 brigada ng mga Marino sa papel ay bihasa. Napuno sila ng napakaraming bagong recruit. Hindi pa marunong lumangoy ang marami sa kanila, kaya tiyak na mapapahamak sila kapag nahulog sila sa mga gomang bangka. Hindi ako ang nagsasabi nito, sila mismo ang nagsasabi. May ilang Marine na nagsabing, hindi ako marunong lumangoy, kaya sobrang takot ako noong sumasakay ako sa bangka. Sino ang namumuno sa operasyong ito? Si Yuri Sodol. Si Yuri Sodol ang komandante na tinanggal pagkatapos makialam ang Azov na malapit kay Sirskij. Si Sirskij. Kaya hindi talaga siya tinanggal, sabihin na lang natin na inalisan siya ng command na ito para bigyan ng iba, pero hindi siya kailanman naparusahan para sa pabayaan niyang pamumuno. Sa pagtatangkang ito ng paglapag, wala nang iba pa. Nakakatakot ang mga testimonya dahil syempre may mga kahilingan din mula sa mga pamilya, mga ina at iba pa na mabawi ang mga labi ng mga namatay na halos wala ng balita tungkol sa kanila. Marami sa kanila ay nagsanay sa United Kingdom at matindi ang paniniwala nila sa operasyon na itinuturing nilang isang potensyal na turning point. Malamig ka, Cosimo, dahil nakikita nila ang pagkakapareho sa paglapag sa Normandy at iba pa. Kung nagawa sana naming makuha ang mas malalaking foothold sa mga itinakdang lugar at napag-isa ang mga ito sa isang linya, sana ay nailayo namin ang mahahalagang puwersa ng kalaban mula sa harapan ng robotin. Nangyayari ito kasabay ng opensiba ng Ukraine noong 2023 at ito ay isang pagkatangka na magbukas ng isang maliit na pangalawang front na tiyak na maglilihis ng mga puwersa. Ito ang sinasabi ng iba't ibang mga Marine. Ang paggalaw ng mga tauhang Ruso ay mangangailangan ng mga linggo, marahil kahit buwan. Ito ay lubang makakaapekto sa lohistika at magpapahina sa mga operasyon. Ito sana ang magpapahintulot na itulak papunta sa Armyansk. Tutte At baka wala ang Lagavulin, wala sa ilalim ang Lagavulin 8, 12 at 16. Interesante makita kasi kung matatandaan ninyo noon, napansin natin na napakaraming kagamitan para sa paglapag sa pump ang ibinigay. Mga bangka, maliliit na bangka, mga lansa at pati mga tulay. Mga uri ng bakal na inilalagay para payagan ang mabibigat na sasakyan na makalapag sa malambot na lupa, kumbaga, at iba pa, na pagkatapos ay hindi na muling ginamit. Pero nasa mga Ukranyano pa rin yon, binigyan sila ng mga Aleman ng sapat na kadamitan para makatawid ang isang brigada. Salamat. Anong aral? Nagpatuloy sila sa paggawa ng mga ganitong pagtatangka. Yung mga kwento, mahahabang artikulo lang. Binibigyan ko lang kayo ng ideya. Maari ko kayong bigyan ng ilang sneak peek tungkol sa kwentong ito. Dahil halos lahat ay batay sa mga salaysay ng mga sundalo kung saan ang ilan sa kanila ay natrap pa ng hanggang 10 araw sa kabila ng pampang. Ikinuwento nilang maraming kasamahan ang namatay dahil walang paraan may likas ang mga sugatan. At marami sa kanila ay inoperahan kumbaga sa mismong lugar, kabilang na ang pagputol ng bahagi ng katawan. Maraming namatay sa lungsod, isang lungsod. Umabot sila ng mahigit 10 araw bago mailipat.
Sabi nga ni Stati, imposible talagang magtatag ng isang base sa isla. Para kaming nasa latian, puno ng hukay mula sa pambobomba at nagbagsakang puno. Hindi pwedeng maghukay dahil kapag sinubukan mong maghukay, agad na pupuno ng tubig ang lupa. Dahil dito, madalas na ginagamit na taguan mula sa putok ng artilyera ang mga hukay ng pambobomba. Ayon sa mga Marines, minsan ang mga wasak na kagamitan sa mga puno ang nagsisilbing panangga sa drone at kaunti lang ang mga halaman doon. Ang dalawang bayani, kabilang ang drone operator, ay inutusan magtayo ng mga posisyon sa mga isla para mapalapit sa mga Ruso. Tumanggi silang sundin ang utos ng mga komandante dahil para sa kanila, ito ay parang pagpapakamatay. Nakakatakot ang mga testimonya. Binasa ko lahat ng mga napakahabang artikulo na ito dahil marami talaga sa kanila ay napakahaba at may mahusay na nilalaman. 40 pahina ng mga testimonya at ito ay mga patunay ng pamamalakad ng mga barkong ito ng mga paglapag na sobrang magulo, halos parang pinabayaan na lang. Parang ipinadala na lang sa patayan. Dahil matapos nilang maunawaan, matapos ang ilang linggo na hindi nila kayang magtatag ng isang paunang pwesto na palawakin ito. Panatilihin doon ng ilang dosena ng oo, ilalagay ko lahat dyan, Fabio. Pwede mong basahin. Lahat ng artikulong ito ay mula sa mga Ukrainyano dahil sa Ukraine naman, alam mo na. Para sa atin, medyo naisantabi na ito. Nawala na sa radar at BP. Pero sa Ukraine, may malaking issue pa ring hindi nare-resolba. Dahil marami sa mga marinong ito, daan-daan ang pinag-uusapan ay talagang namatay, itinuturing na nawawala at ang mga pamilya nila ay hindi man lang alam kung sila ba ay nahuli. Kaya naman, mayroong isang komite ng mga ina na nagtatanong, nasaan ang anak ko? Sa napakahabang artikulong ito, napakaraming mga post. Dito kung saan lahat ng mga inang Ukrainyano, mga kamag-anak at iba pa. Sabi nila, nasangkot ang anak ko dito. Gusto kong malaman kung patay na siya o nabihag, pero walang sumasagot sa akin. Malaking issue ito. Nanatiling nakabitin talaga ito dahil isa itong masamang sugat, isang talagang pangit na kwento na hindi kailanman natapos, hindi kailanman ginustong linawin dahil malinaw naman na ito ay Isa itong napakasakit na tala tungkol sa pamamahala ng mga paglapag na ito. Ang commander, si Yuri Sodol, ay isang berdugo na tinuturing ng mga tropa na parang baboy mula sa Soviet training kaya wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang mahalaga ay patuloy na sabihin na nandun pa rin ang bandila sa kabila noong panahong yon. Doon, kinamumuhian siya ng lahat ng kanyang mga tao at ng mga kumander, halos inokusahan siyang traidor ni Prokopenko ng Azov. Tinanggal siya sa posisyon dahil sa matinding kahilingan ng halos lahat. Kaya hindi ako naniniwala na uulitin ng mga Ukrainian ang ganitong klase ng bagay, ibig sabihin ay literal na susubukan nilang mantatag ng isang permanenteng bridgehead. Maliban na lang kung ang sitwasyon sa Ukraina, sa peninsula ng Kherson, sa Kimborn at sa Crimea ay ganoon nakalala ang sitwasyon na talagang maari kang maglanding at magsimulang. Na may tiyak, sabihin na nating may medyo katiyakan, magsimulang magtatag ng isang bridgehead. Pero kung may kahit kaunting paglaban at artilyerya, hindi ito ang uri ng aksyon na dapat gawin. Totoo rin ang mga bagong unit ng Ukrainian Marines na sinasabi ko sa inyo nang may malaking pagdududa. Ang pinakahuling geolocalization ay nagpapakita ng ika-30. Ang ika-30 korpo ng mga marinong Ukrainian at sa Melitopol at sa Melitopol. Teka, ano ba naman? Ang pangalan ay Mikhailivka na malapit sa Kherson. Karaniwan, naroon sa lugar ang ika-40 brigada mga marinong sundalo, ika-39, ika-34 at iba pang unit.
Ang mga Ruso mismo ay nagsisimula na magsalita. Kaya hindi lang ako ang nagsasabi nito, kundi pati na rin ang mga Ruso mismo ay nagsisimula na magsalita tungkol sa totoong posibilidad na ang mga Ukrainyano ay magsimulang gumawa ng mga aksyon sa mga lugar na yon. Ilang linggo na ang nakalipas, may mga usap-usapan na ang mga Ruso ay bahagyan iniwan na rin ang kanilang mga posisyon sa Kimball Spit. Na ito ang lugar na ito dito. Bakit? Dahil ito ay isang lugar. Halos walang panangga ay kung pupunta ka ron o hahawakan mo ang posisyon, delikado. Kahit may helicopter na pwedeng gamitin, maririnig mo ba talaga silang paparating? Halimbawa, ang sistemang panlaban sa himpapawid ng Russia. Pero tama si Valerio, ang manpads talaga ang napapahirap dito. Pwede kang lumipad malapit sa tubig at maglanding o ipadala ito ng ganoon. Ang unang alon ay binubuo ng 10 helicopter, mga 120 lalaki yon. Mababa ang lugar na yon. Hindi naman talaga lati yan. Parang lati ang maalat. Talagang komplikado. Tingnan mo, kumuha ako ng video para ipakita ang itsura ng lugar at maintindihan ninyo kahit may maglanding doon. Maliban na lang kung lalayo ka at papasok pa sa loob ng lupa, hindi talaga ito lugar kung saan ka makakapagtaguyod ng anumang posisyon para lang maintindihan ninyo. Kamakailan may ginawa ang mga Ukrainyano gamit ang mga drone. Ayon sa isang kumander ng mga marinong Ukrainyano, Ikinuwento niya na ang bandila na inilagay doon ay inilagay mula sa malayo para sa isang uri ng natitirang fracture. Pero kung makikita ninyo kung paano ang lugar na ito, mapapansin ninyo na wala masyadong mapagtaguan. Hindi ko alam kung nakapunta na kayo sa Riviera ng Toscana, Marina di Bibona o kung saan pa. Calambrone, sa pagitan ng Pisa at Livorno, mga bandang ganon, puro buhangin, maraming maalat na lugar at kakaunti lang ang mga puno. Kaya kahit sinong pumunta doon, maging ang nagtatanggol o ang kailangang pumunta roon. Kung kailangan nilang maglanding, wala silang gaanong kublihan. Tingnan ninyo ang lugar. Maaring isa rin itong Maskirovka. Magaling, Morkener. Inilipat nila ang mga unit na ito sa lugar at nagdudulot pa rin ang mga ito ng kaunting alarma. Paano nila nagawa iyon, Andrea Hano? Ang bandila ay inihulog ng isang drone, dinala ito ng drone. Ginagawa rin ito ng mga Ruso. Isa itong technique na ginagamit na ng matagal-tagal na. Pero gaya ng nakikita ninyo, madaling maglanding dito dahil patag at maliit ang dalampasigan. Ang problema, wala kang matataguan, halos wala talagang kahit ano. Kaya ito ay para sabihin na kung makakakita tayo ng mga operasyong Ukrainian na nakatuon sa ganitong bagay, maaaring ang layunin ay tamaan ng isang maliit na lokal na garison, patayin sila, gawing bihag ate BP. Tama, para lang magbigay ng halimbawa, oo, magaling. Alalahanin mo ang isang halimbawa, ang lugar ng Laguna ng Venezia. Tama, para lang palalain ang sitwasyon ng takot na nabubuo ngayon sa Crimea. Pero hindi naman ibig sabihin na magkakaroon ng mga pagdaong para hawakan ng teritoryo maliban na lang kung literal na wala nang natitirang paglaban sa lugar. Kung may dominasyon ng mga drone sa himpapawid, doon lang magkakaroon ng posibilidad na makakuha pa ng mas marami. Kahit maliit na baryo lang ay kailangan para makagawa ng bridgehead o paunang posisyon. May panganib din na kapag mas marami kang tao na nadala sa kabila, mas mahirap silang ibalik dahil hindi mo sila kayang ibalik lahat ng sabay-sabay. Hindi sila gumagamit ng pabigat. Ibig sabihin, literal na pwede kang mag-angkla ng isang-isang bandila at pagkatapos ay pakakawalan ito. Pero pwede mo rin itong literal na dalhin. Buong poste, malamang pati na rin may pabigat. Isang panimbang para maitayo ito ng tuwid. Nakakagalaw ang mga drone sa ganitong paraan. Walang masyadong sibilyan dito, halos walang tao at wala ring masyadong makikita. Pati mga Ruso, tingnan nyo kung paano sila gumalaw. Pati mga Ruso, gaya ng nakikita nyo, kapag dinadala nila ang mga tropa sa lugar, karaniwan nilang ginagamit ang mga helicopter para dalhin sila. Ito ang pinakamabilis na paraan para mailipat ang mga tropa sa lugar na ito. Dito, kaya hindi talaga ito ang pinakamainam para sa isang operasyon kung saan gusto mo magtatag ng isang bridgehead.
Kaya ito ay para sabihin na malamang makaririnig tayo ng balita pero layunin lang nito na magdulot ng kaguluhan. Malamang hindi ito isang totoong operasyon ng paglapag. Kita mo na may parang base sa ilalim. May espasyo, parang rocket ni Elon Musk na dumidiretso ang landing. Dadalahin mo ito gamit ang drone, literal na ipapadikit mo sa lupa. At ibinabagsak mo ito. Ito ang bandila ng Ukraine na ibinagsak sa Kimborn Spit na sa technical na termino ay ang dulong bahaging iyon. Bahagi ito ng Oblast ng Mykolaiv, hindi ng Kherson, ang tanging bahagi ng Oblast ng Mykolaiv na nasa ilalim ng kontrol ng mga Ruso. Oo, isang maliit na bandila na mahusay sa patayong paglapag. Itong maliit na bahagi dito ang tanging parte ng Oblast ng Mykolaiv na teknikal na nasa kamay pa rin ng mga Ruso. Hindi ko alam kung nandyan pa sila sa maliliit na isla. Ang mga fortifikasyon. Kala Bravo, magandang tanong. Ang totoong mga fortifikasyon ng mga Ruso ay nagsisimula sa mas panloob na bahagi, ibig sabihin lalo na sa bahaging ito, dito. Sa bahaging ito, dito naglalagay ang mga Ruso ng karamihan sa kanilang mga garison para tumugon sa anumang posibleng aksyon sa mga maliliit na lugar na ito. Sa tingin ko, tinatawag itong Pokrovske, Vasilivka, Heroiske. Naglalagay sila ng maliit na grupo ng sundalo gaya ng nakikita mo, isa itong maliit na baryo na may kaunting bahay. Ito ay isang lugar na maaring agad makuha ng mga Ukrainyo. Pasensya na, ang dami ko nakabukas na bagay, ipapakita ko na sa inyo ngayon. Heto na, ito ang tinatawag na Heroiske. Kita nyo? Isang maliit na baryo lang. At kung gugustuhin ng mga Ukraino, Praktikal na putulin. Maaring isagawa ng mga Ukraino ang ganitong operasyon laban sa maliliit na unit ng mga Ruso na nasa Pokrovske at Vasilivka. maglanding sa Heroiske, putulin ang daan ng pag-atras ng mga maliit na garison ng mga Ruso na nasa Pokrovka, Pokrovske, Vasilivka. Patayin sila, hulihin sila, ATBP, at pagkatapos ay bumalik pabalik. Sa totoo lang, ang mga totoong posisyon ng mga Ruso ay nagsisimula pa sa mas likuran. Ang mga pinakamalalaking posisyon ay nasa bahading ito, dito at syempre sa harap ng Kherson. Dito nakapwesto ang karamihan sa mga unit. Kamakailan lang, gaya ng sinabi ko, nakita na ang Ano ang ika-30? Korpus ng Marines, ang punuhimpilan ay nasa Mykolaiv at dito sa Kherson. Ngayon, i-edit natin ang mapa. Nandyan ang ika-40, ika-34 at ika-39 na brigada ng mga Marines, hindi mga Ukrainian Marines, kung saan ang ika-40 at ika-39 ay dati nang nasangkot sa ibang bahagi ng Ukraine. Kaya hindi ko alam kung gusto nilang makamit ang dalawang layunin. Ang maglagay dito ng mga unit na magpapaisip na may pagdaong habang lang papahinga sila. Lalo na at magiging abala sila sa ibang lugar para lang magbigay ng ideya. Ang ika-36, ika-37, ika-39 at iba pa ay kasali pa nga sa mga labanan sa loob ng Kostiantynivka, sa harap ng Pokrovsk at sa iba pang mga lugar. Napakababa talaga sa ngayon sa sandaling ito. Iyan ang lugar ng mga Latian, lalo na iyong nabuos sa kurba ng Dnieper sa timog ng Zaporizhia, malapit sa Kamyanske. Kitang-kita ito tulad ng makikita mula sa satellite. Kung mag-zoom in ka, makikita mong naging parang mabuhanging latian na ito na may iba't ibang maliliit na isla. Kailangan mong maintindihan kung may kakayahan ka. Hindi ka makakatawid doon gamit ang mabibigat na kagamitan. Dapat ding sabihin na nare-record din ito sa parehong paraan. Aktibidad ng Ukraine sa Ilinivka, Ilinka. Pasensya na, ang Ilinka ay nasa tapat mismo ng Enerhodar kung saan naroon ang planta ng Zaporizhia. Kaya isa pang posibleng aksyon na maaaring gawin ng mga Ukrainian.
sinubukan na rin nila dati. Kung naalala ninyo, gumawa sila ng iba't ibang aksyon gamit ang mga bangka sa lugar na ito na hindi naging maganda ang kinahinatnan. Sasabihin ko na agad, hindi maganda ang naging kasaysayan ng mga Ukrainian dito. Hindi naging maganda ang resulta ng mga amphibious na operasyon gamit ang maliliit na bangka sa gabi, lalo na nung una rito. Pero baka natutunan na nila ang leksyon mula sa karanasang iyon. Yung binanggit kanina, si Tizio Cagli at iba pa. Ito yung mga video na ito, mga video ito ng mga espesyal na puwersa ng Ukraine na nakagawa na ng mga raid. Pati sa Crimea, pero lalo na pagdating sa lugar ng Kinburn Spit. At sa timog sa oblast ng Kherson. Sumusuot, halos gumagawa ng maliliit na raid para makapinsala at pagkatapos ay bumabalik. Lumalapit sila, bumagamit ng drone para manira. Tulad ng nakikita ninyo, lumalapag, nagtataas ng bandila, naninira at umalis, parang SAS. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ito ang ideya. Sa tingin ko, ito rin ay nagsilbing paraan para pag-aralan ng lugar, para pag-aralan ng bilis ng tugon ng mga Ruso, para subukan sa maliliit na aksyon kung ano ang kakayahan nilang gawin. Kung hindi, walang saysay gumawa ng kahit ano. Mas malaki ito, sarili nilang drone na sumusubaybay sa kilos ng kanilang mga tao. County, malamang mula sa Kinburn Spit. Kung titingnan sa lupa, talagang nagkaroon ng malaking pagtutulungan na matagal nang itinatanggi. Nasabi ko na ito dati. Noong 2023 sa pagitan ng SBS at ng SAS ng Britanya, pati na rin sa pag-unlad ng mga drone. Hindi lang sa ibabaw, pati sa ilalim ng dagat. Mga Ukraino, gusto ko lang ipaalala na kamakailan lang din inilabas ng mga Ukraino ang bagay na ito dito. Ito ay isang sasakyang panglapag na kinokontrol mula sa malayo na siya namang naglalapag din. Isang maliit na robot, gaya ng nakikita ninyo, palaging kinokontrol mula sa malayo gamit din ang mga truck. Ang paglapag na kinokontrol mula sa malayo, sa madaling salita, ang maliit na bangkang panglapag ay kinokontrol mula sa malayo at ang mga sasakyan mismo ay pinapagana rin mula sa malayo. Sa puntong ito, ang maliit na bangka ay parang repeater na lang. Ito ay isang bagay na maaari nilang gawin. Ibig sabihin, maaari silang magkunwari, lumika ng kaguluhan sa mga lugar ng paglapag habang sa totoo lang ay lumalapag sila sa kabilang bahagi. Maaari rin silang gumawa ng mga ganitong bagay pinagsasama para ilihis ang atensyon at putok ng kaaway. Ang katotohanang na-develop nila ito kasama ang kakaibang galaw ng Ukrainian Navy Infantry na kamakailan lang nagtaas ng bandila na kahit papaano ay may malaking aktibidad sa Crimea, nagpapaisip na malamang sa malapit na hinaharap ay makakakita tayo ng mga aksyon ng Ukraine tungkol dito sa tingin ko. Di tulad sa Grinky, mas tutok ito sa mabilisang atake at atras o palalain sa anumang paraan ang sitwasyon ng pangkalahatang krisis na nararamdaman tungkol sa Crimea sa pangkalahatan. Gaya ng sinabi ko, hindi lang ako ang nag-iisip ng ganitong bagay. Dahil kahit ang mga Russian Telegram, mga militar, mga Russian blogger. Pero nagsisimula na silang gumawa ng mga mapa na iniisip na maaring magkaroon ng pagdaong ang mga Ukrainian dito sa mga lugar na ito. Dahil syempre, medyo mahirap itago ang 3 o 4 na brigada na gumagalaw, ito halimbawa ay isang militar na blogger / think tank ng Rusya, gaya ng nakikita ninyo, pati sila ay naguulat ng presensya ng mga unit ng Ukraine na inilagay, tingnan mo, eksakto sa lugar na iyon. Hindi lang kami ang nagbabantay sa mga bagay na ito, pati sila ay napansin din ang pag-ipon ng mga puwersa. Tingnan mo, kasama pa ang utos na Amico Live na nagpapaisip na may nangyayari talagang kakaiba. Kaya babantayan natin ang sitwasyon at susubukan nating alamin kung gaano ito kapani-paniwala at posible. Ako, sa totoo lang,
Kasi alam ko naman na kapag napag-usapan ito, babalik at babalik ang usapan tungkol saan. Kaya nga Krinky, ipinangako ko sa inyo na pag-uusapan natin ito at sa totoo lang, naglagay ako ng 5 o 6 na artikulo sa isa, mga 200 pahina yon. Hindi mapasusubali yan, si Krinky ay naging sakuna sa paggawa ng desisyon at pag-aaksaya ng tao. Wala siyang nakuha at isa itong sugat na bukas pa rin, nakakaunti lang ang may lakas ng loob na buksan muli. Siguradong ito ay isang bagay na isa sa alang-alang ng maraming Ukrainyano kung muling magsisimula ang mga operasyon na ganito dahil nananatili pa rin itong napakahalaga. So, Tiyak na muling ikukumpara ito. Sasabihin nila, Krinky na naman ito, panibagong operasyong Krinky, o iba na ba ngayon? Sabihin na natin ang interesting na bahagi ng kwentong ito ay ang katotohanang sa pangkalahatan may aktibidad ang mga Ukrainyano sa dagat ng Azov. Laban sa mga barko, ang aktibidad laban sa mga generator, syempre sa Crimea at iba pa, pati na rin ang bahagi ng lohistika, marahil pati na rin ang bahaging ito ng pagdaong. Tiyak na ang kailangang isalang-alang ngayon ng mga Ruso ay isang pag-atake sa maraming dimensyon. Na ginagawang ang Crimea ay hindi isang lakas, kundi isang kahinaan, lalo na dahil ang mga fronteng nakaharap pa rin sa Crimea. Sila ay pasibo, ibig sabihin sa loob ng 2 taon, wala namang ginawa ang mga Ruso patungong Kherson kahit na may mga nangangarap na may mangyari patungong Odessa. Tama ang maraming think tank at analyst na nagsasabing nagbago na ang mga pag-atake ng Ukrainian sa Crimea mula sa pagiging yaman. Sa halip ay naging isang kahinaan kasi kailangan ding solusyonan ang mga personal na problema ng mga tao. Ito ang estratehiyang isinasagawa ng mga Ukrainian sa mas malawak at mas estratehikong paraan pagdating sa Crimea. Samantala, sa lupa, syempre, patuloy na pinipilit ng mga Ruso ang usapin ng mga teritorial na pananakop at sinusubukan nilang kunin ang mga dati ng lugar. Pero magkaibang-magkaiba ang dalawang kampanya, dalawang magkaibang pananaw. Pansinin ninyo ito. Kahit sa usapin ng propaganda, halos hindi binabanggit ng mga Ukrainyano ang tungkol sa lupa. Madalas pag-usapan ng mga Ruso ang lupa pero hindi nila binabanggit ang tungkol sa mga refinery o sitwasyon sa Crimea ayon mismo sa kanila sa telebisyon. Sinasabi nila na ayos lang ang lahat tungkol sa issue ng gasolina, tungkol sa Ghost Fleet at iba pa. Ayan, magaling at nabanggit mo ang tungkol sa usapin ng mobilisasyon, Stefano. Isa rin itong usapin na malaki ang pinag-uusapan sa Russia. Nung isang araw, nabasa ko ang isinulat ni Girkin mula sa kulungan, kaya babasahin ko ito para sa inyo, lalo na sa mga hindi nakakakilala kay Igor Girkin na kilala bilang si Strelkov. Si Strelkov ang taong halos nagpasimula ng bigmaan sa Donbas gamit ang mga unang milisya na siya mismo ang lumika at nagdala roon. Inilatala niya ito sa kanyang telegram, kaya madali ninyong mahanap doon at ganito ang sinabi niya, na dahil siya ay nakakulong pagkatapos ng mga kabiguan noong 2024 at 2025 pagdating sa mabilis na pagkamit ng tagumpay. Ang bilang ng mga taong gustong magpa-recruit kahit mula sa mga kulungan ay halos naging zero na. Sabi niya, halos wala nang gustong pumunta kahit mula sa kulungan para magtrabaho, samantalang dati ay mas madali ito. Lalo na raw noong 2024 sa taglagas ng 2024 nang dumating ako sa penal na kolonya, ang mga tao. Pumupunta sila sa Digman, kailangan mo pang maghintay ng 3 hanggang 4 na buwan para mapili. Ngayon naman, sabi niya, ang makapasok sa hanay ng hukbo ay bihira na at ang mga bagay ay pinagpapasyahan na rin kada kaso. Pero sabi niya, sa loob ng kulungan nitong 6 na buwan, hindi niya nakita. Halos wala nang gustong pumunta pa para maghirap, ibig sabihin, nasa kulungan na at ayaw nang pumunta, wala nang humihiling. Sa totoo lang, sabi niya, hindi ko sila masisisi dahil dito.
Makikita nyo rin ito mismo sa kanyang tag. Kaya pati sa mga kulungan, may problema rin sa pagre-recruit. O napansin na ba nila kung ilan ang bumalik mula sa pagre-recruit na yon na dapat bigyan sila ng amnestia para sa mga ginawa nila? Hindi ba nila nakita na kaunti ang bumalik o wala talagang masasayang kwento? Maging ang pagre-recruit mula sa mga lugar na iyon ay naging problema na rin. Kaya malamang, syempre, anekdotal lang ito. Si Girkin lang ang nagsasalita tungkol sa personal niyang karanasan, tungkol sa nakikita niya sa sarili niyang kulungan, pero nagpapahiwatig na mayroong kahirapan gaya ng ipinaliwanag ko mula kay Ivan Greco. Lahat ng aktibidad ng Ukraine na ito tungkol sa lohistika, mga generator, Crimea, paggawa ng gasolina at ebipita na nagdudulot pa rin ng maraming panloob na krisis. Para sa mga Ruso, hindi lang ito para pigilan ang mga Ruso sa prente, kahit na syempre kung babawasan mo ang produksyon ng gasolina. Siguradong nagdudulot ito ng mga problema pagdating sa pagsuporta sa digmaan, pero pinapahina rin nito ang suporta kay Putin. Dahil mas marami kang gulong nililikha? Sa mga drone, sa kakulangan ng gasolina at iba pa, lalo siyang nawawalan ng kakayahan na gumawa pa ng mga hindi popular na desisyon. Anong hindi popular na desisyon kaya ang pag-uusapan natin? Gusto ko lang bigyang diin ito sa inyo. 5 araw na ang nakalipas, tinukoy ni Peskov ang espesyal na operasyon bilang digmaan at sinabi niya, hindi na ito isang espesyal na operasyon, ito ay isang digmaan. Bakit niya ginawa ito? Dahil may pagbabago sa paraan ng paglalarawan sa bagay na ito. Dahil kung pag-uusapan mo ang tungkol sa digmaan, teknikal na maari mong ipatupad ang batas militar at maari kang magsagawa ng isa pang tunay na mobilisasyon. Hindi na ito isang espesyal na operasyon, opisyal na sinabi ni Peskov. Pero kapag binago mo na ang paraan ng pagkukwento nito, ibig sabihin ay sinusubukan mo ng sanayin ng publiko sa bagay na ito. Tapat ako! Ang mga Ukranyano ang nakokontrol ng mga drone, gumagawa sila ng maraming operasyon, pero may kamay ang Amerika rito. Hindi lang ako, kundi pati iba't ibang analyst, kabilang ang mga Ukranyanong analyst, ang nagsasabi nito. Parang alam na ng lahat yan, nasabi na rin namin. Ibig sabihin, kaya ng mga Ukranyano ito dahil may anthropic na nag-aanalisa ng ruta, hinahanap ang pinakamainam na paraan at isinasaalang-alang ang posisyon ng anti-aircraft at galaw ng mga Ruso. Pati ang CIA, ang Central Intelligence Agency, kahit paano, ay nagbigay ng basbas sa aktibidad ng mga Ukranyano dahil pinalakas nila ang kampanya ng mga drone ng Ukraine. Tinulungan nila ang mga Ukranyano malaman kung saan umatake at iba pa. May artikulo mula sa New York Times, kaya hindi ito mula sa Pravda ng Russia o kung ano paman, kung saan inilalarawan nila ng malinaw kung paano nagsasabi si Trump ng isang bagay. Isa itong. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagbibigay ng intelihensya at mga lihim na serbisyo ng Amerika. At pati na rin ang mga kumpanyang Amerikano, hindi lang Starlink, kundi pati na rin ang Anthropic at iba pa, ay nagbibigay ng malaking tulong sa mga Ukranyano para maisagawa ng maayos ang kampanyang ito. Makikita ninyo ang artikulo sa chat. Ito ay pagsasanib ng kakayahan ng mga Ukranyano, paghahanap ng target, pag-aaral ng lugar, paggamit ng AI, pagkonekta sa Starlink at EBP. Isang bagay na tinatanong ng marami ay kung kaya bang gayahin ito ng mga Ruso pagdating sa dami ng mga drone. At sa technical na aspeto, oo, siguradong kaya nila. Posibleng sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, magawa na rin nila ang ginagawa ng mga Ukranyano, kaso wala silang Starlink. Walang sapat na satellite coverage ang mga Ruso para mag-coordinate ng pag-atake. Sa loob ng 1.5 buwan sa koridor ng Zaporizhia, gumamit na ang mga Ukranyano ng 10 hanggang 12,000 drone na hindi kayang gawin ng mga Ruso. Magagawa nila yon gamit ang mga antena. Problema, nakikita at sinisira ng mga Ukranyano ang mga antena. Ang malalaking matataas na antena, lalo na kung lahat ay nasa patag na lugar, gaya ng sa koridor ng Zaporizhia, magagawa mo yon.
Pero hindi nila kayang ulitin ng eksakto ang uri ng kampanya na ginagawa ng mga Ukranyano gamit ang mga drone kung wala kang Starlink at kung wala kang artificial intelligence. May isa pang bagay. Magkakaugnay ang mga semiconductor, chip at artificial intelligence. At ang mga Ruso sa larangang ito ay hindi man lang nakakasabay pagdating sa artificial intelligence. Lahat ito ay gawa ng mga Amerikano, Chino at iba pa. Para magawa ang mga bagay na ito, kailangan ng mga investment. Nakita nyo ba ang bubble ng artificial intelligence? Pinag-uusapan dito ay trilyon, hindi bilyon, hindi 20, 50 o 100 bilyon. Trilyon ang ini-invest sa mga bagay na ito. Kaya hindi ito isang bagay na basta mo na lang magagawa. Naiwan sila ng 5, 7 o 10 taon sa ganitong mga bagay. Parehong sa aspeto ng elektronika at sa aspeto ng artificial intelligence, sobrang layo pa nila. Sa totoo lang, hindi pa nga sila kalaban, lalo na pagdating sa artificial intelligence. Sa totoo lang, hindi interesado ang Tsina makisali dahil ayaw nilang maipit sa mga sekundaryang parusa. Bukod pa rito, hindi rin sila masyadong interesado magbahagi. Siguro, susubok lang sila. Ang susubok nito ay maaaring tingnan mo kung sino yon. Mga mahal kong kaibigan, mula pagkabata na katulad ko, ay mahilig sa mga kwento na hindi naman palaging nababanggit. Nandito siya ngayon sa Iran, pero sa ika-6 na pagkakataon. Ang pangalan niya ay Off-Road Easy. Tatanungin ko kung pwede kong gamitin ang iyong mga koneksyon gamit ang kanyang estilo. Silipin mo, sisilipin ko rin. Sabihin mo sa kanya na kontakin ako. Parabellum, istrusador na kilala ko, may gmail.com. Bukas ako sa mga taong maaring magbigay ng dagdag na pananaw sa mga sitwasyon. Dapat nating muling pagtuunan ng pansin ang Iran at Estados Unidos, lalo na sa mga kasalukuyang pangyayari tulad ng palitan ng misel. Kaya, hayaan mo akong magsulat. Sisiguraduhin kong agad akong sasagot. Kaya, dayang nakikita natin, hindi kayang eksaktong gayahin ng mga Ruso ang ginagawa ng mga Ukranyano, pero kaya nilang tapatan ng dami. Kulang sila sa bahaging yon ng internet at mga satellite. Ito ang parehong kalamangan ng mga Ukranyano at ang kanilang kahinaan dahil maaring isang araw ay magising si Trump at utusan si Elon Musk na alisin ito. Pero hanggat may ganitong klase ng suporta ang mga Ukranyano, siguradong maaari pa silang magpatuloy. Tungkol naman sa nangyayari sa lupa, patuloy pa rin gumagawa ng mga paglusot ang mga Ruso sa loob ng Kupiansk pero wala namang malalaking pagbabago. Oo, technical na silang lumalapit. May pagbabalik ng aktibidad ng mga Ruso sa gilid ng Kupiansk na medyo. Halos inuulit lang nito ang mga nauna. Pareho lang ang mga punto ng paglapit. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, hindi na nila susubukang kunin ang kalurang bahagi ng Kupiansk at tama lang yon, pero hindi rin naman maling subukang kunin yon noon dahil kung bumagsak ang kalurang bahagi, de facto babagsak din ang silangang bahagi. Pero sa pagkakataong ito, naniniwala ako na susubukan nilang kunin ang silangang bahagi ng dahan-dahan. Hindi, parang hindi ko yata nasabi ng tama. Naiintindihan mo ako. Hindi naman sa nagkataon lang na sinabi ko na yon sa Telegram 15 oras bago nito. Naiintindihan mo? Kaya malamang susubukan nilang dahan-dahanin ang paglapit. Sa totoo lang, sasabihin ko lang ng tapat, may lumabas na panayam kamakailan. Sa isang general ng Russia, ang problema ay nananatiling aktibo. Ang problema ay ang panayam na ito ay ginawa ng isang Ruso pero isa siyang disidenteng Ruso na nakatira sa ibang bansa. Meron ding isang medyo malaking channel. Hindi niya binanggit ang pangalan, hindi niya sinabi ang ranggo. Sabi niya para sa seguridad. Kaya tinatanggap mo na lang ito kung ano man ito. Kumbaga, may pag-iingat. Maaring totoo, maaring hindi totoo. Mahirap malaman kung alin ang totoo. Hindi naman siya nagsasabi ng mga bagay na, sa tingin ko, karamihan ng mga sinasabi niya ay halos pareho lang ng mga sinabi ko. Kaya mahirap malaman kung
Siya ay nagsasabi ng totoo kasi mga bagay ito na medyo lohikal. Sa huli, ginigiba muna ng mga Ruso ang lugar para umabante. Kung kailangan mong umasa sa napakaraming putok para umabante, malinaw na mabagal ang usad mo. Ginagawang imposible ng mga drone ang paggamit ng infantry, kaya kailangan mo talagang patagin muna ang lahat. Nagsasabi siya ng mga medyo interesting na bagay, may sentido komun, hindi naman masyadong nakakagulat at iba pa. Halos kapareho lang ng sinasabi ng koronel ng hepe ng Estado Mayor. Ang pagpaplano ng Russia noong 2022, yun talaga ang nakahula sa lahat ng mangyayari, pero totoo. At makikita pa rin ang artikulo sa website sa isang Russian na magasin. Maraming sundalo ang nagbasa ng artikulo. Inirerekomenda ko na basahin ninyo ito. Meron ito sa iba't ibang anyo. May video na tumatagal lang oras at oras kung saan siya nagsasalita. At mayroon ding bersyon na sabihin nating buod. Ang mamamahayag na si Dmitry Kosole ay naglatala. Naglatala siya ng isang panayam sa isang lalaki na tinukoy niyang isang aktibong general sa hukbong sandatahan ng Russia na ganap na hindi pinangalanan. Pinag-uusapan sa internet kung mapagkakatiwalaan ba talaga sa madaling salita ang sinasabi niya. Basahin ninyo ang panayam dahil sinabi ng general na mayroong stagnasyon. Maaring makuha ang Donbas kung sapat ang tauhan. Ang bilang ng mga sundalo ng hukbong Ruso ay maraming beses na mas marami kaysa sa mga drone ng kalaban. Kailangan mag-recruit ng 55 hanggang 60,000 tao bawat buwan sa hukbo. Hindi ito realistiko. Ang mga ulat tungkol sa sitwasyon sa harapan ay pinalalaki. Ibig sabihin, yon ang sinasabi nila kay Putin. At kaya, sa totoo lang, ang pinakamainam na paraan para sumulong ay ang patagin ang lahat at magpatuloy ng ganoon. Ayon sa kanya, katang-isip lang ang nuclear na pag-atake at walang posibilidad na mobilisasyon. Ngunit posible talaga ang bagong mobilisasyon. Paulit-ulit ko lang sinasabi ito sa inyo, 6 na buwan na. Kasi para sa akin, ang sensura sa social media at BP na yun nagsimula na silang tawagin itong digmaan at hindi na espesyal na operasyon, Pesino, Pesco at BP. Ang pagbagal sa halos lahat ng front maliban sa Donbas, para sa akin ay nananailangan ng karagdagang mobilisasyon. Siyempre, nagsasalita rin siya tungkol sa pagkabihag, kampanya ng drone ng Ukraine. Mapagkakatiwalaan ba ang sinasabi niya? Hindi ko alam, pero kung sabihin nilang nakausap niyang isang general, lalo akong hindi magtitiwala sa general. Noong 2022, yung tungkol sa pagpaplano ng Russian General Staff, kasi iyon ay nailatala sa isang Russian na magasin. At sa totoo lang, grabe, talagang nakita na niya ang paparating na digmaan. Pakitanggap ito ng maingat, wala naman itong particular na ibinubunyag, nilalagay ko lang para sa inyo. Makikita nyo rin ito sa isinaling bersyon sa X at pati na rin sa iba pang anyo. Kung gusto nyong mapanood ang original na video, nakalink ito sa mga artikulo kaya pwede nyo itong balikan. Sa tingin ko ito na nga, sa tingin ko ito na yung video na to. Tingnan natin kung kaya kong. I-link sa inyo pero makikita nyo naman. Kaso nga lang, nasa Ruso siya at kailangan yung lagyan ng subtitles. Yun lang. May iba pang mga bagay na siguradong dapat pag-usapan at isa na rito ay ang sponsor. Siyempre, aasikasuhin din natin ang iba pang nangyayari. Sa iba pang bahagi ng frontline, pero hayaan nyo muna akong gawin ang obligasyon ko. Iniisip ko na araw-araw din kayong nakakakuha ng spam email mula sa mga serbisyong di nyo maalala kung ginamit nyo o naalala lang na nagparehistro kayo. Alam nyo ba, kapag nakakatanggap kayo ng mga nakakainis na tawag na ito, kadalasan ay otomatiko na nag-aalok ng mga promo, diskwento, kontrata sa kuryente at kung ano-ano pa. Nalilito kayo kung paano kayo napasama sa listahan nila. Alam nyo ba, tuwing pumupunta kayo sa isang website at inilalagay nyo ang inyong mga impormasyon at libre ang serbisyo, ibig sabihin kapag libre ang isang bagay, kayo ang produkto. Ibinigay nyo sa kanila ang inyong mga datos. Kaya anong ginagawa ni Inko?
Inconi. Si Inconi, sa madaling salita, ay namamagitan para matanggal ang inyong mga datos sa mga data e-broker. Ano ang layunin? Ang layunin ay mabawasan talaga ang dami ng impormasyon na naiwan nyo at kumakalat sa web. Nakakatulong ito hindi lang maiwasan ang pagbenta ng datos sa marketing, kundi pati mabawasan ang spam gaya ng email at hindi ka nais-nais na tawag. Bukod sa nababawasan ang panganib na magamit ang impormasyong ito sa masasamang gawain, panlilinlang at targeted na atake, mas kaunting datos online, mas mababa ang profiling at nababawasan din ito ang panganib ng targeted attacks tulad ng phishing. Kaya si Inconi, di tulad ng iba, ay di binebenta ang inyong datos. Oo, sobrang mura pa. At kung gagamitin nyo ang code ko, may 60% diskwento kayo. Siyempre, makikita ninyo ang link sa description, sa nakapin na komento, sa chat, at higit pa rito, sinusuportahan ninyo ang aktibidad ng channel. Tandaan, kung di nila kayo makita, di rin nila kayo magagambala. Gayang lagi kong tanong, ano ang halaga ng oras ninyo? Mas gusto kong gumastos ng ilang euro para matanggal ako sa mga tawag na ito, para hindi ako magambala habang nagtatrabaho. Kaya tingnan natin ang iba pang sitwasyon sa larangan dahil syempre, ang pinakamalaga ay ang mga may kinalaman sa lugar na ito. Sa Liman, Sivers, Kostiantinivka, usap-usapan kung bumagsak na ang Kostiantinivka o hindi, laging may ganitong larong hingian ng patunay. Para sa akin, nakakainis na talaga kung tutuusin. Dahil kung sasabihin mong bumagsak na ito, technical na para sa akin, bumagsak na ito 1 buwan nang nakalipas. Siguro higit pa sa 1 buwan dahil sa totoo lang, malaki na ang bahagi nito na kontrolado ng mga Ruso. At noong nakita natin, siguro ang tanim pagkakataon na nakita nating nabaliktad ng mga Ukrainian ang sitwasyon sa lupa ay sa Kupiansk. Pero hindi dahil sila ang nagbago nito. Bakit? Sa totoo lang, ang mga Ruso at lahat ng kanilang mga taga-suporta, akala nila nakuha na nila yon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nakontrol ng mga Ruso ang Kupiansk. Hindi talaga nila nakontrol, kaya hindi naman talaga binaliktad ng mga Ukrainian, hindi nila muling nabawi ang Kupiansk. At hindi talaga nakontrol ng mga Ruso yon, kahit na binigyan pa nila ng medalya ang general, at kung ano-ano pa. Wala talagang kailangang baliktarin dahil laging pinagtatalunan ang lugar na iyon. Siguradong nagdagdag sila ng karagdagang puwersa, ginawa rin nila ang bahagi nila, pero hindi yon kailanman naging katulad ng sitwasyon sa Kostiantinivka kung saan tiyak na may ilang lugar na matibay na kontrolado ng mga Ruso. Iyan ang pagkakaiba na meron noon sa Kupiansk. Kaya madalas, ang mga ganitong bagay ay nagmumula rin sa kanilang propaganda. Sa lugar sa pagitan ng Sibersk at Sloviansk, napapansin natin syempre na patuloy na unti-unting kinakain ng mga Ruso ang teritoryo at patuloy silang lumalapit at pumapasok. Sa Nikolaivka at kamakailan lang pati na rin sa Plisnokivka. Syempre, mga paglusot lang ito. Ang mga paglusot ay naging napakalaki sa nakaraang 1.5 taon o 2 dahil syempre, ang bilang ng mga unit ng impanterya na ginagamit ng magkabilang panig ay palaging pababa ng pababa. At kaya ang maliliit na patrol ay nakakapasok. Madalas, pati para sa stunt o PR, nagpapadala ka ng 2 sundalo para magtayo ng bandila bilang patunay na narito ka. Ginagawa ito ng parehong mga Ruso at mga Ukrainyano kahit na mas madalas nila itong ginagawa. Ginagawa ito ng mga Ruso ng madalas, lalo na pagkatapos ng briefing ni Putin na may kasamang mapa na sabi ng iba, masyado ka metikuloso. Ano ba naman ang 20 kilometro? Sandali, 20 kilometro pa ng kontroladong lupa, i-multiply mo pa sa 1,000 kilometro ng linya ng harapan. Noong pinag-uusapan ng 600 o 100 kilometro kwadrado bawat buwan, tanong kung sapat na ba ito? Ng 20 kilometro kada 1,000 kilometro. Sa isang laro na ikaw mismo ang gumagawa kung ilang kilometro ang nakuha mo sa buwang yon. Kung papayagan mo, malaking bagay yon. Malaking bagay talaga. Ibig sabihin, pati kabalintunaan, isipin mo, may mga taong natutuwa at gumagawa ng live dahil nasakop ang Lipivivka. Lipivivka, Rayo Alexandrivka at iba pang ganon.
Tapos hindi nila napapansin na ang opisyal na mapa ng Kremlin ay 20 kilometro. Ibig sabihin guys, 20 kilometro pa abante ay nangangahulugang nagsisinungaling. Sa halip na nasa Siver tayo, nasa likod tayo ng Sloviansk at yun ang parang harmonika para maintindihan. dire. Ibig sabihin natin ng maayos ang mga bagay, mahalaga ang 20 kilometro, mahalaga kung paano. Minsan kahit kakaibang posisyon. Kahit paano, kung pag-iisipan natin ito, hindi maiiwasan na lumiit ang mga unit ng Ukraine dahil lumiit ang linya ng labanan. Kaya makakaroon ng mas maraming tagapagtanggol kada kilometro kwadrado at sa parehong oras, mas marami ring umaatake. Bakit magsasara ang mga linya ng Ruso sa lugar? May bagyang kalamangan ang mga Ukrainyano dahil sa masalimuot na sistema ng mga linyang hindi pwedeng salakayin dahil tumubo na ang mga dahon. Pero ang totoo, hindi ko alam kung kailan kasi iniisip ng mga ito na lumalabas ang mga dahon sa Ukranya. Pero mga tol, kung Hulyo na tayo, pati sa Ukranya, tumutubo na ang mga dahon pag tagsibol, isipin mo, ang mga dahon ay lumalabas din ng tagsibol sa Ukranya. At ang mga Ukranyano na parang tanga daw, syempre wala silang mga hanay ng puno sa harap ng kanilang mga linya ng depensa. Hindi, iniwan lang nila doon, gumawa sila ng mga kill zone. Wala nang iba kasi. Mga Dragon's Teeth, mga hukay, barbed wire, mga minefield, pero higit sa lahat, milinis nila. Hindi bababa sa 500 metro hanggang 1 kilometro sa unahan ng mga linyang ito na halos lumika ng mga kill zone para sa mga drone. Basta subaybayan lang ang mga nangyayari. Pero ang mga dahon ang magpapahamak sa ating lahat, di ba? Hindi naisip ng mga Ukranyano ang tungkol sa mga dahon. Ngayon, ang mga Ruso, gamit ang mga dahon, ay gagawa ng malaking paglusob. Ito ang mga bagay na sinasabi, ang mga dahon, guys, hindi nila naisip ang tungkol sa mga dahon. Mga dahon. Kaya dahil may mga dahon, sumusulong ang mga Ruso. Ginagamit nila ang mga hilera ng puno dahil sa totoo lang, lahat ay gumagamit ng mga hilera ng puno sa gilid ng mga bukirin at bukope para sumulong. Pero hindi mo magagamit ang mga bagay na yan dito sa harap. Kaya hindi mo pwedeng gamitin ang usapan tungkol sa mga dahon at mga hilera ng puno para pag-usapan ang mga depensa ng pinatibay na sinturon ng Ukraine. Magagamit mo yan kapag pinag-uusapan ang mga bukirin, mga mas bukas na lugar, mga mas rural na lugar. Doon hindi may iwasan. Dahil ang mga lugar sa Ukraine ay madalas na nahahati sa mga parisukat ng bukirin, doon nagaganap ang mga taktikal na galaw damit ang mga hilera ng puno, tulad ng madalas ding ginagamit ng mga ito para makalapit sa maliliit na bayan. Piccole città. Pero kung pag-uusapan ang mas malalaking linya ng mga fortification sa gitna ng walang laman, wala talaga silang halaga. Dahil tinatanong nila ako, kasi hindi maintindihan ng mga tao kung sino ang tinutukoy ko, sasabihin din nila na ipakita mo sa iba. Pero ito ang pinag-uusapan natin. Yung kaunting paglaban na natitira at pagkatapos pagdating ng magandang panahon na yon tsaka bukod pa dyan, nagsisimula ng maging berde ulit ang mga puno. At kaya pinapayagan din ito ang mga operasyong nakatago sa paningin ng mga drone dahil para magtago mula sa mga drone, mas maganda kung may makapal na mga halaman. Kaya dapat nating asahan na mula ngayon hanggang Taglagas ay susubukan ng mga Ruso na malusutan ang mga fortifikasyon. Pero ang linyang ito, una sa lahat, ay ganap na nilinis, kaya walang takip, na may bagong antas ng mga fortifikasyon na idinisenyo particular para sa uri ng digmaan na nakikita natin ngayon. Nakikita ko maraming dahon na pwedeng pagtaguan. Siguradong gagamitin ang mga dahon para makatawid sa mga lugar na may fortifikasyon. Pansinin ang mga dahon bilang pangunahing elemento para malampasan ang mga linyang depensang ito. Siyempre, sinabi niya mismo sa video, sa simula yung 3 linya na tuluyan na linis. Nilinis nila ito ng buo. Ngayon na may mga dahon na, ibig sabihin yung video niya ginawa nung Hulyo.
Hindi ko alam kung sino ang sumulat nun kasi hindi naman si Travaglio ang gumawa. Oo, sinabi niya. Pero kahit sa lohika, dapat mong isipin. Teka, kakaiba namang maglabasan ng dahon sa Hulyo, di ba? Ayan. Hindi. Kaya maaari ring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga labanan na nagaganap sa ilang lugar tulad ng Zaporizhia at Bopo kumpara sa paglapit papunta sa Kramatorsk at Sloviansk na iba naman. Pero dapat ding gawin ang ganitong pag-iiba pagdating sa Kostiantynivka. Ibig sabihin, magkaiba ang labanan sa loob ng lungsod ng Kostiantynivka at iba rin kapag lumabas ang mga Ruso sa mga gilid ng Kostiantynivka. Doon, puno ng mga bukirin, puno ng mga hanay ng puno na pwedeng gamitin para makalapit. Yun ang mga direksyon ng paglapit. Sabihin mo nga, saang mga dahon ka magtatago rito sa Kostiantynivka? Oo, sa totoo lang, may maliit na park rin sa gitnang bahagi. Pero sa tingin ko, hindi naman yun ang punto. Ibig kong sabihin, parang hindi talaga. Sino ba namang gago ang magbabase ng pagsusuri sa posibilidad ng mga Ruso na sakupin ang Kramatorsk at Sloviansk at na yon sa mga dahon pa? Hindi ko alam, baka hindi sinasadya ang pagpapatawa, hindi ko talaga maintindihan ang mga ganitong bagay. Sa mga dahon, sige na nga. Pero pagdating sa seryosong usapan, nagpatuloy ang mga Ruso sa pagkuha ng teritoryo sa loob ng Kostiantynivka at pinatatag ang ilang mga lugar. Para sa mga mahilig sa laro, kung bumagsak na ba ang Kostiantynivka, hindi pa. Teknikal na hindi pa ito bumabagsak. Ang isang lugar ay tinuturing na bumagsak kapag ang kabilang panig, ibig sabihin ang mga Ruso, pagdating sa mga Ukrainyano ay may kontrol na sa lupang sumasaklaw sa urbanong bahagi ng Kostiantynivka. Kaya, sa teorya, kung gusto talaga nating gawin ang mga larong ito, hanggat may isang Ukrainyano pa sa dalawang kalsadang ito sa loob ng urbanong bahagi, teknikal, ang lungsod ay pinag-aagawan pa rin. Kapag nagkaroon tayo ng mga geolokasyon ng mga Ruso na sumusulong lampas ng Kostiantynivka, papunta sa Osikove, papunta sa Oleksyevo-Druzhivka at iba pa, doon pa lang natin masasabi na bumagsak na ang lungsod. Kaya, babagsak ba ang lungsod? Oo. Babagsak ang lungsod dahil kailangan pa nilang magpasok ng mga puwersa para subukan sagipin ng isang sitwasyong lubhanang dehado. Bumagsak na ba? Hindi pa. Kalokohan yan. Wala ni isang geolokasyon ng mga tropang Ruso kahit sa Osikov. Kahit na may ilang mga paglusot ng ilang patrulya na nakarating na sa lugar na ito. Maliit lang ang mga hiwalay na kasong yan. Kung gusto mo talagang pag-usapan ng istoryang ito, Kostiantynivka, oo o hindi, hindi. Dahan-dahan itong bumabagsak, dahan-dahan itong kinakain at unti-unting lumalawak. Maging ang sona ng kontrol, ang pinagtatalunang sona at ang sona ng mas malalalim na paglusob. Sa ngayon, may mga video ng unit ng Ukraine na na-geolocate sa mga lugar na ito na parang sinasabi nilang nandyan pa rin kami. Mananatili. Kaya malamang sa palagay ko, ang Kostiantynivka ay matatapos na parang yung nangyari sa Toretsk. Naalala ninyo, di ba? Yung eksena sa Toretsk kung saan sinasabi ng mga Ruso na nakuha na nila, tapos biglang bumabalik ang mga Ukrainyano sa loob, tapos sasabihin ulit ng mga Ruso na nabawi na nila, tapos babalik na naman ang mga Ukrainyano sa loob. Epektibo ito, lalo na para sa mga Ukrainyano. Una, para pabulaanan ang mga napaagang anunsyo na ito na kadalasan ay kinainisan lang ng mga military blogger at pangalawa para makakuha ng oras at patuloy na mapatatag ang mga likurang lugar. Kung gusto pa talagang pag-usapan kung bumagsak na ang lungsod o hindi, teknikal na hindi pa ito bumabagsak. Mayroon pa mga 20 hanggang 30% ng lugar na matatag pa ring hawak ng mga Ukrainian. Siyempre, mahina na lang ang labanan, pero pwede pa ring aktibong mapanatili ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapasok ng maliliit na grupo. Dahil ang bilang ng mga infantry na ginagamit ng mga Ruso sa lugar, oo, mas mataas kaysa sa mga Ukrainian, pero hindi pa rin ito sapat.
hindi talaga sapat para makontrol ang buong lungsod. Kaya napakadali rin para sa mga Ukrainian na mapaalis at pagkatapos ay makabalik gamit ang maliliit na grupo at patuloy na labanan ng sitwasyon kahit para lang manggulo at makakuha ng oras. Kaya hindi ako masyadong magpo-focus kung ang isang lungsod ay bumagsak mismo sa araw na yon o babagsak makalipas ang isang linggo. Tingnan natin ang pangkalahatang takbo ng labanan at doon natin maunawaan at matutukoy kung paano malamang nasusunod ang mga pangyayari. Hindi ako naniniwala na magkakaroon ng pagbaligtad ng sitwasyon sa Kostiantynivka. Ang susunod na labanan ay sa Oleksivot-Rozhivka. May kwento rin na kapag bumagsak ang Kostiantynivka, madali nang makakarating ang mga Ruso sa Kramatorsk, Sloviansk. Aktibo na ang labanan para sa Kostiantynivka sa loob ng 1 taon at kalahati. Halos 3 taon na sa linya ng harapan para sa Kostiantynivka. Nandyan pa rin sina Oleksivot, Rozhivka, Druzhivka. Kramatorsk, Sloviansk na 6 na beses na mas malaki kaysa Bakhmut. At syempre, habang mas itinutulak ang mga Ukranyano sa isang lugar, mas marami ring tagapagtanggol ang magkakaroon sa lugar na yon. At dahil ang mga ito ay mga urbanong lugar na sobrang dikit-dikit sa isa't isa, wala masyadong paraan o alternatibo para lutasin ang problemang ito, kundi harapin ito ng direkta. Kaya kung iniisip ninyo na magastos na para sa mga Ruso ang pagkuha sa Bakhmut na dapat sana ay magbubukas, narinig ko, ng mga koridor na 700 kilometro salamat. Kiev. Hindi ko alam, marahil sa pamamagitan ng Dnieper. Pero sa totoo lang, ang lugar na ito ay isa sa pinakamahirap kunin dahil ito ay isa sa pinaka-urbanisadong lugar at may pinakamaraming koneksyon sa lungsod. Na nagpapahintulot sa mga tagapagtanggol na gumawa ng matinding depensa, nakatutok, handa, masigit pa kaysa sa paghahanda sa Bakhmut o Kostiantynivka. Kaya sa totoo lang, maliban na lang kung bukas magising si Putin, magbunyag, magpadala ng 250,000 tao na talaga namang kayang baguhin ang sitwasyon. Sa maliit na fronteng ito, naniniwala akong malamang masaksiyan pa natin ang mga labanan para sa Kostiantynivka sa buong tag-infinite. Sa pinakamagandang kaso, ang mga Ruso ay nasa pintuan ng Oleksievo-Druzhivka pagdating ng katapusan ng taon o sa susunod na tagsibol. Ilang beses na bang naantala ang pagsakop sa opisyal na Donbas o ang petsa kung kailan ito dapat mangyari? 15 beses. Sinasabi ko rin, hindi totoo na malinaw na inihayag ng mga Ruso ang kanilang mga intensyon at schedule. Huling pahayag nila ay noong Nobyembre 15, tawagan niyo ako kung nakuha na nila ang Donbas sa araw na yon. O kung ang isang normal na tao ay maaring mag-isip kahit hindi siya eksperto, analyst at developee. Sa palagay niyo ba ay normal na isipin na makukuha ng mga Ruso ang buong Donbas mula ngayon hanggang ika-15 ng Nobyembre? Kaya Kramatov, Sloviansk, Druzhivka kung gusto mo Druzhivka, Liman at pati na rin lampas pa dahil ang oblast ay umaabot pa lampas ng Kramatorsk, Kramatov, Sloviansk. Sa takbo ng mga pangyayari nitong 4.5 taon, malamang mauuna pa, salamat sa kung sino-sino, mauuna pa siguro si Elon Musk sa Mars. Baka sa loob ng 2 taon, may gumawa pa ng meme tungkol sa akin kahit hindi biro. Pwedeng magsimula na ang Mars program ni Elon Musk pero wala pa rin sila sa Kramatorsk, Kramatov o Sloviansk. Ganito rin ang daloy ng oras sa digmaang ito. Pero tama lang, sobrang pinabagal ng mga drone ang lahat, kaya pati ang mga Ruso napapansin na masyadong mataas ang kabayaran sa buhay ng tao para lang makakuha ng teritoryo. Kaya wala namang masyadong malaking bagay na masasabi pagdating sa mga pagbabago sa teritoryo. Patuloy ang labanan sa parehong lugar sa Kostiantynivka at magtutuloy pa ito.
Matagal-tagal pa ito, 5 minuto pa at tatapusin ko na dahil syempre may iba pang mga lugar na hindi naman masyadong nagbago nitong huling 6 na buwan. Kung titingnan natin ang mga sitwasyon sa Pokrovsk at sa iba pang mga lugar, halos pareho lang. Tingnan ninyo ang mapa ng Pokrovsk Rodins. Sa nakaraang taon, mula Pokrovsk na nandito, napunta tayo sa Rysine na nandito rin. 5 kilometro ang pinag-uusapan. Nakakakuha sila ng 5 kilometro dito pero nawawalan sila ng 18 kilometro dun sa Novopavlivka. Kung titingnan natin ang naging balanse sa huli kung kilometro ang pagbabatayan, gaya ng sinabi ko sa ilang live nun, dapat pag-isipan. Walang ganong saysay kung may nakuha o nawalang kilometro kwadrado. Maaring kumuha ako ng 10 kilometro ng bukirin at ikaw ng 10 kilometro kwadrado ng lungsod pero mas mahalaga ang sa lungsod. Ang problema, hindi nila kinukuha kahit 10 o 20 kilometro. Kasi kung titingnan natin ang takbo ng mga pangyayari, mapapansin kung gaano kalaki ang naging epekto ng mga salik tulad ng taglamig, Starlink, sensura sa internet, pag-angat ng mga drone ng Ukraine, Palantir at iba pa sa digmaan. Hanggang Enero 2026. Halos pareho lang ang aktibidad ng mga opensiba ng Rusya sa karaniwang aktibidad ng mga nakaraang taon. Tapos bigla. Pebrero ng taon na yon, aminin ko, ang -37 na binanggit ko noon ay hindi talaga -37. Maraming nagmapa, pati mga mapa ng Ukraine, siguro dahil pabor iyon sa kanila. Mga lugar na sa totoo lang ay hindi kontrolado ng mga Ruso at nabawi ng mga Ukrainyano. Tapos, paano mo mababawi ang isang lugar na hindi naman kontrolado ng kabila? Isa rin iyong napakagandang PR move. Yung isa nagsisinungaling na kontrolado niya pero kinuha mo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga niya kontrolado. Pero sabihin na lang natin, na sigurado o nung buwan na yon halos wala silang nakuha sa ibang mga buwan. Kaunti lang din. May iba pang mga mapa na gumagawa ng ganitong graph. Halos pareho lang, 1 kilometro dagdag o bawas, hindi ito 70. Siguro, nasa 120 maliit lang ang pagkakaiba ngayong buwan, halos pareho lang talaga. Ang mga Ruso ay nakatutok talaga sa Kostiantynivka kung saan napakataas ang kapalit ng bawat metrong makuha, daan-daang metro kada daan-daang metro. Ang mga Ukrainyano naman, sinusubukan nilang makakuha ng kaunti sa mga bahagi ng Kamyansk, ng Pavlivka. Kaya para sa akin, wala nang saysay ang laro ng mga kilometro kwadrado na ito. Simula ng kami, at sa tingin ko, kami pa lang ang gumagawa nito. Sinusundan ko si Bov. 40 o 50 katao ang gumagawa ng pagsusuri. Wala pang nagsimula na suriin ang lupa based sa halaga ng lupa. Kaya may mga kalsada, may mga elementong logistiko, mataas ang lupa, may kublihan. terreno urbano. Kumpara sa simpleng kilometro kwadrado lang sa pangkalahatan, kasi para sa akin, wala naman talagang saysay yon. Ayos lang kung doon lang maglalaro. Kunin ng mga Ruso ang Kostiantynivka o Kramatorsk na nasa 30 kilometro kwadrado, kinukuha nila yon. At ang mga Ukrainyano naman ay kumukuha ng 100 kilometro kwadrado ng mga bukirin sa hilaga ng Sumi. At dapat bang ituring na tagumpay ng Ukraine kung makakakuha sila ng 100 kilometro kwadrado ng mga bukirin habang nawawala naman ang Kramatorsk? Wala namang gagawa nun. Kaya ang usapan tungkol sa kilometro kwadrado ay kailangang ilagay sa tamang konteksto. Kaya mga Gino, makikita ninyo lahat ng mga sanggunian sa deskripsyon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. Pupunta ako para panoorin ang laban ng Espanya at Portugal dahil gusto ko. At bukas Noruega naman, pati iba pa. Ano bang masasabi ko? Mag-ingat kayo sa mga dahon, lalo na tuwing Hulyo. Sige, magandang gabi.